Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1054-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ay isang away sa pagitan namin ng Nine Darkness Palace. Sasali ba ang Earth Demon Cult? Tumingin si Francis sa Sacred King Earth Ghost na may kumpiyansa na ekspresyon. Ang mga mata ng Sacred King Earth Ghost ay nakatuon kay Francis matapos marinig ang kanyang sinabi. Tila nakinig sa kanya ang lahat ng langit at lupa habang ang di nakikitang kapangyarihan ng mga batas ay nakagapos kay Francis at hindi siya makagalaw. Hindi inilagay ng Sacred King Earth Ghost si Francis sa kanyang mga mata, ngunit ang sinabi ni Francis ay nagpalungkot sa kanya. Bagamat silang dalawa ay parehong Grand Elder ng 3-star powers, ito ang unang pagkakataon na narinig ng Sacred King Earth Ghost ang isang napakaliit na unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord na nagsalita sa kanya ng ganito. Gayunpaman, dahil sa kalmadong ugali ni Francis, naging maingat siya. Nine Darkness Palace at Earth Demon Cult ay nagtutulungan. Ang pagpatay sa isang elder ng Nine Darkness Palace ay kapareho ng pagsira sa mga benepisyo ng Earth Demon Cult. Dahan daw ang sinabi ng Sacred King Earth Ghost habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa langit at lupa at pumasok sa isip ni Francis. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Masasabi niya na ang Sacred King Earth Ghost ay natakot sa kalmadong ekspresyon ni Francis. Pagkatapos ng lahat, halos lahat ng upper echelon sa Lord Dynasty ay alam na si Francis ay nakakuha ng 2 God-slaying arrows sa Divine Illusion Dimension. Bakit mo pa siya kinakausap? Patayin mo na lang siya. Agad na sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss. May isa pang dahilan kung bakit siya tumungo sa Earth Demon Cult. Inaasahan niyang pipilitin ng Earth Demon Cult si Francis na mawalan ng pag-asa, kaya kahit na may natitira talagang God-slaying arrow si Francis, sasayangin niya ito sa Earth Demon Cult. Sacred Lord Demonic Abyss, Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth at lahat ng miyembro ng Dark Sky Gate at Black Radiant Clan ay nasa Hall of Gods. Kung gusto ng Nine Darkness Palace na mabuhay silang muli, magpadala ng ilang tao sa Hall of Gods at humingi ng tawad. Si Francis ay hindi nag-abala sa Sacred King Earth Ghost at nakipag-usap sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Ang buong bagay na ito ay kanyang ideya. Kung ito ay magtatapos sa ganito, siya ay mapaparusahan. Sacred King Earth Ghost, patayin si Francis at bibigyan kita ng 50% cut ng Hall of Gods. Agad na nag-message ang Sacred Lord Demonic Abyss. Junior, masyado kang mayabang. Isang matalim na tingin ang ipinakita ng Sacred King Earth Ghost. Ang Hall of Gods ay nagawang lumawak sa napakalaking sukat sa loob ng ilang maikling taon. Sila ay nirerango sa harap sa mga tuntunin ng pagpatay at intel. Bagamat ang kabuoang lakas ng Hall of Gods ay hindi kasing lakas ng Earth Demon Cult, tiyak na nalampasan ng kanilang yaman at yaman kung ano ang mayroon ng Earth Demon Cult. Ito ay totoo lalo na pagkatapos uminom ang Hall of Gods ng iba't ibang uri ng kakaiba at espesyal na mga table tasks. Kung ang Earth Demon Cult ay may malaking bilang ng mga tabletang ito, tiyak na magagawa nilang gawing bagong upper echelon battle powers ang isang grupo ng mga prodigy na may pinakamalaking potensyal. Boom! Yumanig ang langit at lupa nang dinurog ng hindi nakikitang puwersa si Francis. Hindi man lang gumalaw ang Sacred King Earth Ghost. Sa dalisay lang na layunin, kaya niyang kontrolin ang langit at lupa at sugpuin ang lahat. Hindi talaga alam ng Earth Demon Cult kung ano ang mabuti para sa kanila. Si Francis ay may malamig na ekspresyon. Noong una, gusto lang niyang masaktan ng husto ang Sacred Lord Demonic Abyss, pagkatapos ay gamitin ang mga hostage para makipagpalit sa isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa Nine Darkness Palace. Gayunpaman, kailangan lang niyang makilala ang Sacred King Earth Ghost sa kalagitnaan. Wala siyang magawa. Nang malapit ng bitawan ni Francis ang Sacred Lord Demonic Abyss, sinalakay ng Sacred King Earth Ghost. Malinaw na tinukso siya ng alok ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi mo ba alam kung gaano kataas ang langit at gaano kakapal ang lupa pagkatapos maging isang sagradong Panginoon? Malamig ang ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost. Matagal na siyang hindi nasisiyahan sa ugali at tono ni Francis.
Ikinaway ng Sacred King Earth Ghost ang kanyang kamay, at ang surge ng Heaven and Earth Intent ay naging isang ipoipo na humampas kay Francis. Ang maitim na ipoipo na ito ay tila kayang lumunin ang anuman at lahat. Isang ipinagbabawal na aura ng ghost daw ang inilabas saan man ito magpunta. Skylocking Bow. Isang maitim na pilak na busog na may misteryosong mga ukit ang kumislap na may kasamang pilak na liwanag nang bigla itong lumitaw sa kamay ni Francis. Isang maitim na gintong araw ang lumitaw sa kabilang kamay ni Francis. Agad na inilipat ni Francis ang kanyang Mystic Light Sacred Power sa madilim na gintong araw na ito. Weng Wush. Isang nakakatakot na madilim na gininto ang banal na liwanag ang lumitaw kasama ng imahe ng isang palaso na ilang daang yarda ang haba. Shoo! Ang layunin na pinakawalan ng Sacred King Earth Ghost ay agad na nawasak sa pamamagitan ng piercing power ng Dark Golden Arrow. Iyan ba ang God-slaying arrow? Agad na lumitaw ang takot sa ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost, na napakataas at makapangyarihan. Talagang mayroon siyang isang God-slaying arrow. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss ay naging maputlang puti sa takot. Whoosh! Whoosh! Agad nilang sinunog ang kanilang Mystic Light Sacred Power at gumamit ng escaping techniques para tumakbo sa dalawang magkaibang direksyon. Pareho silang nakabantay kay Francis, kaya nagawa nilang mag-react nang ilabas ni Francis ang Skylocking Bow at Arrow. Maging ang mga normal na Sacred Lords ay mangangailangan ng ilang sandali upang mag-ipon ng lakas na kailangan para mapalabas ang isang substandard na sandata ng Diyos tulad ng God-slaying arrow. Ang bilis mo tumakbo. Nagpakita si Francis ng mapaglarong ngiti habang nakakulong siya sa Sacred King Earth Ghost at binawi ang bowstring. Weng! Sa sandaling binawi ang bowstring, ang imahe ng Dark Golden Arrow ay naging mas pino, at hindi mabilang na mga batas at layunin ang lumitaw dito. Naramdaman ng Sacred King Earth Ghost na sumikip ang kanyang puso. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay may kung anong kapangyarihan ang nakalock sa kanya. Hindi siya makakatakas kahit paano siya tumakbo. Francis, ang gusto mong patayin ay ang Sacred Lord Demonic Abyss. Bulalas ng Sacred King Earth Ghost. Sa kabilang banda, nagpakawala ng hininga ang Sacred Lord Demonic Abyss bago tumawa ng malamig. Francis, hintayin mo lang na mamatay pagkatapos gamitin ang God-slaying arrow na iyon. Beng Whoosh. Ang imahe ng isang malaking gintong liwanag ay tumago sa langit at lupa. Isang metalikong bagyo na may kakilakilabot na metal elemental na kapangyarihan ang tumakbo sa ilang dosenang milya at bumaril patungo sa Sacred King Earth Ghost. Boom! Isang nakakatakot na bagyo ng pagkawasak ang nakipagsagupaan sa kapangyarihan ng ghost daw. Madudurog ang puso ng isang tao kapag pinagmamasdan ang tagpong ito mula sa malayo. Teka, ang kapangyarihan nitong God-slaying arrow. Naramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss na may mali. Nararamdaman niya ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng bagyo ng pagkawasak mula sa napakalayo. Ito ay mas mahina kaysa sa inaasahan, at ang elementong nakapaloob dito ay iba sa kanyang naisip. Whoosh! Ang Sacred King Earth Ghost ay lumabas mula sa bagyo ng pagkawasak at pinandilatan si Francis na may layuning pumatay. Tinatakot lang ako ng brat na iyon. Hindi iyon ang God-slaying arrow. Nagalit ang Sacred King Earth Ghost at nagbigay ng malakas na aura ng ghost. Para siyang God of Ghosts from Hell. Tumigil din sandali ang Sacred Lord Demonic Abyss bago nagalit ng husto. Si Francis ay wala kahit isang God-slaying arrow, nagkunwari lang siyang mayroon siya para takutin sila. Ang boses ni Francis ay tumunog nang ang Sacred King Earth Ghost ay muling umatake. Sacred King Earth Ghost, babala lang iyon na ibinibigay ko sa iyo. Malamig ang boses ni Francis habang nakatingin sa Sacred King Earth Ghost na may mahinang ngiti. Babala. Na-freeze ang Sacred King Earth Ghost at Sacred Lord Demonic Abyss. Sa totoo lang, bagamat hindi pa napatay ng araw ang Sacred King Earth Ghost at tila hindi siya masyadong nasaktan, alam ni Francis na ang kaluluwa ng Sacred King Earth Ghost ay nasugatan ng husto. Pinag-isipan ito ni Francis nang likhain ang substandard na God-slaying arrows noon. Sa tatlong araw, ang isa ay matingkad na ginto habang ang dalawa pa ay madilim na ginto. Mayroon silang ganap na magkakaibang mga elemento sa kanila. Ang maliwanag na gininto ang palaso ay nakatuon sa pisikal na dimensyon habang ang madilim na gintong palaso ay nakatuon sa kaluluwa.
Gayunpaman, hindi malamang para sa isang substandard na God-slaying arrow ang pumatay sa isang sacred king. Maaari bang ang brat na ito ay magkaroon ng higit pa sa mga arrow na iyon? O mayroon ba siyang tunay na God-slaying arrow ngunit hindi niya ito ginamit? Nanlamig ang katawan ng Sacred King Earth Ghost, at halos pumasok siya sa sobrang galit. Isa siyang sagradong hari, kailan pa siya napahiya ng ganito. Ngunit kung si Francis ay may higit pa sa mga arrow na iyon o ang tunay na God-slaying arrow, maaaring siya ay talagang mamatay. Bahagyang ikinalulungkot din ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pananatili. Dahil ang relasyon sa pagitan ng Earth Demon Cult at Nine Darkness Palace ay napakaganda, ang Earth Demon Cult ay maaaring sumama sa Nine Darkness Palace upang humingi ng tawad sa Hall of Gods. Binasag ng mga salita ni Francis ang katahimikan. Nang makitang napakalakas ni Francis, ang Sacred Lord Demonic Abyss at ang malubhang na sugatan na Sacred King Earth Ghost ay masigurado na si Francis ay may isang uri ng nakatagong card. Nagkatinginan sila at umalis nang walang sinasabi. Hindi ko dapat tinulungan ang brat na Demonic Abyss na iyon. Sigh. Napabuntong hininga ang Sacred King Earth Ghost sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Bagamat hinayla siya pababa ng Sacred Lord Demonic Abyss, hindi siya nang ahas na pumunta sa Nine Darkness Palace at mga tuwiran sa kanila. Pinalis sila ni Francis gamit ang kanyang mga mata. Senior, oras na para magpakita. Tumingin si Francis sa kalangitan, at nagsimulang umikot ang kalawakan ng lumitaw ang isang figure. Si Francis ay may malalim na pag-unawa sa Black Screen Corner at agad na nakilala ang elder na ito. Ito ay ang Sacred King Dark Screen, ang Grand Elder ng Black Screen Corner. Whoosh! Muling nagdilim ang kalapit na kalangitan habang napuno ang hangin ng walang limitasyong mga batas at layunin. Tulad ng inaasahan ng Grand Elder ng Hall of Gods. Ikaw ang junior na may pinakamalaking potensyal na nakita ko. Hinaplos ng Sacred King Dark Screen ang kanyang balbas habang nakatingin kay Francis. Hindi naman siguro ako sinundan ni Senior hanggang dito para lang sabihin iyon, di ba? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Francis habang nakatingin siya sa Sacred King Dark Screen na may malalim na tingin. Natagpuan ng God Spiritual Eye ni Francis ang pag-iral ng Sacred King Dark Screen sa Hall of Gods. Gayunpaman, dahil hindi masyadong maganda ang sitwasyon noon, hindi sinabi ni Francis kahit kanino na naroon ang Sacred King Dark Screen. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Francis na susundan siya ng Sacred King Dark Screen nang habulin niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Hinangaan ni Francis ang pasensya ng Sacred King Dark Screen, ngunit nagbabantay din siya laban sa kanya. Hahaha. Naiinip ako at gusto kong makita ang lakas ng Grand Elder ng Hall of Gods. Tumawa si Sacred King Dark Screen. Sa totoo lang, nagulat si Sacred King Dark Screen. Hindi niya inaasahan na nahanap na siya ni Francis pabalik sa Hall of Gods. Walang maniniwala na ang isang unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord ay nakadiscover ng isang eksperto sa Sacred King na dalubhasa sa pagtatago. Little friend Francis, sa nakaraan, ang katanyagan ng Silence Assassination Division ay nalampasan ang Black Screen Corner. Dumating ako dahil gusto ko ng ilang bagay mula sa Hall of Gods, dahan-daang sabi ng Sacred King Dark Screen. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Francis habang nakatingin siya sa Sacred King Dark Screen at naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Isa sa mga dahilan kung bakit niya ginamit ang replica na God-slaying arrow ngayon lang ay dahil gusto rin niyang takutin ang Sacred King Dark Screen. Pagkatapos ng lahat, ginagamit ng Silence Assassination Division ang pangalan ng Black Screen Corner para umangat, at bilang isang Sacred King, ang Sacred King Dark Screen ay halatang hindi magiging masyadong magalang kay Francis. Narinig ko na ang Hall of Gods ay may kakaibang pill na pinangalan ng Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Nagkataon, ang apo ko ay pumapasok din sa Mystic Light Realm, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa, kaya gusto ko lang humingi ng ilan. Sa wakas ay sinabi ng Sacred King Dark Screen ang lahat. Ang dahilan kung bakit nagtago sa kadiliman ang Sacred King Dark Screen at sinundan si Francis ay dahil gusto niyang makita ang huling resulta sa pagitan ng Sacred Lord Demonic Abyss at Francis. Kung nanalo ang Sacred Lord Demonic Abyss at biglang lumitaw ang Sacred King Dark Screen, makakamit niya ang ilang benepisyo. Mas mabuti sana kung ang magkabilang panig ay malubhang na sugatan.
Ang Sacred King Darkscreen ay nakakuha sana ng maraming benepisyo mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Francis ang magiging kalamangan sa lahat ng paraan. Nagawa pa ni Francis na takutin ang Sacred Lord Demonic Abyss at Sacred Lord Earth Ghost at takutin siya sa parehong oras. Sa isang tiyak na antas, ang Silence Assassination Division ay maaari lamang lumawak sa ganoong antas dahil sa Black Screen Corner. Ang Hall of Gods ay maaaring magbigay ng ilang mga regalo sa Black Screen Corner, sabi ni Francis na may mahinang ngiti. Walang alinlangan, ang Sacred King Darkscreen ay isang Sacred King na mas malakas pa sa Sacred King Earth Ghost. Walang pagkakataong manalo si Francis maliban kung ginamit niya ang totoong God-slaying arrow. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Sacred King Darkscreen ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagbabante sa kanya at mukhang hindi masyadong sakam, kaya malinaw na hindi magiging maramo si Francis tungkol sa ilang Purifying Blood Sacred Spirit Pills. 1055. Ang Purifying Blood Sacred Spirit Pill ay nilikha gamit ang mga bloodline ng Golden Winged Scarlet Tigers at ang Pond Water, kung saan mayroon si Francis. Bukod pa rito, pagkatapos makapasok sa Mystic Light Realm, ang epekto ng dalawang mapagkukunang iyon ay lubhang ina para sa kanya. Kung ganoon nga, babalik ako sa Black Screen Corner at hihintayin ito. Matalim na sulyap ng Sacred King Darkscreen kay Francis bago sumanib sa kalawakan at nawala. Ang Black Screen Corner ay hindi aatake ng padalos-dalos sa isa pang puwersa. Higit pa rito, inaabangan ng Sacred King Darkscreen ang pagtatanghal ng Hall of Gods. Kung ang Hall of Gods ay nakaligtas sa kabila ng pagsisikap na sugpuin ito ng Nine Darkness Palace, ito ay magiging isa pang Peak Force sa kontinente. Ang pagbuo ng isang magandang bono na may ganitong puwersa ay maaaring magdala ng walang limitasyong mga benepisyo sa hinaharap. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis pagkatapos umalis ang Sacred King Darkscreen. Kahit na siya ay naging isang sagradong Panginoon, hindi siya naniniwala na makakalaban niya ang isang sagradong hari. Whoosh! Kinawian ni Francis ang armguard, at ang kanyang anyo ay nagsimulang lumabo habang ang isang layer ng pilak ay kumikislap sa kanyang paligid. Matapos masira ang Mystic Light Realm, naniwala si Francis na magagamit niya ang Misty Spatial World para mag-teleport ng mas malalayong distansya. Sa pagkakataong ito, direktang nag-teleport si Francis sa 4 na lungsod. Shua! Unti-unting lumitaw ang figure ni Francis habang kumikislap ang pilak na ilaw, at ang nakakatakot na presyon ng isang sagradong Panginoon ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa. Sagradong Panginoon. Isang Pictier King sa tabi ni Francis na kalahating nakaluhod sa lupa. Ang kanilang bloodline at true yuan ay ganap na napigilan, at hindi sila makagalaw. Hindi ko pa ganap na pamilyar ang aking sarili sa aking kapangyarihan, malumanay na sabi ni Francis. Maaari ko pa ring taasan ang saklaw ng aking teleportation. Hindi na inistorbo ni Francis ang katabi niya, muli lang niyang ikinaway ang kanyang braso. Ang kanyang anyo pagkatapos ay naglaho sa loob ng isang pag-alog ng espasyo. Sa susunod na sandali, bumalik si Francis sa Hall of Gods. Sa pagkakataong ito, nag-teleport si Francis sa distansya ng isang buong probinsya at inubos ang lahat ng kanyang Mystic Light Sacred Power. Sa hitsura nito, magagawa kong i-teleport ang distansya ng isang buong probinsya sa bawat oras. Tuwang-tuwa si Francis. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay naging mas madali para sa kanya. Ang isang substandard na bagay ng Diyos ay talagang naiiba. Ito ay karaniwang nangangahulugan na si Francis ay may dalang teleportation array sa paligid niya sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, narito pa rin ang mga taong inimbitahan ni Clarissa dito para tumulong sa Hall of Gods. Grand Elder Francis. Tumayo ang lahat at gulat na tumingin kay Francis. Halos 10 araw na ang lumipas mula noong hinabol ni Francis ang Sacred Lord Demonic Abyss, at ang lahat ay bahagyang nag-alala. Naglakad si Francis sa harapan na may kalmadong ekspresyon at umupo. Naunawaan na niya ang bahagi ng sitwasyon mula kay Clarissa. Si Duke Nanfeng ay patungo na sa Imperial Palace upang iulat ang sitwasyon sa Grand Imperial Hall. Ginawa iyon ni Clarissa sa kanyang sarili, at si Francis ay nasiyahan. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na habulin ang Sacred Lord Demonic Abyss at masaktan siya ng husto ay dahil pinaplano niyang iulat ang sitwasyon sa Grand Imperial Hall pagkatapos.
Naniniwala siya na ang Grand Imperial Hall ay hindi nais na makakita ng panloob na pakikibaka kapag ang Panginoong Dinastiya ay nasa digmaan. Ang Nine Darkness Palace ay isang peak 3-star force, at ang Hall of Gods ay maaaring ituring na 3.5 bituin. Sa sandaling magsagupaan ang dalawang puwersang ito, hindi mabilang na mas maliliit na puwersa ang magiging kasangkot din, na magdudulot ng mabibigat na casualty sa Great Gunlord Dynasty. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagtulong sa Hall of Gods. Tatandaan ko ito. Ngayong nakalusot na si Francis sa Mystic Light Realm, mayroon siyang higit na kapangyarihan. Ngayong iniuulat natin ito sa Grand Imperial Hall, ang Nine Darkness Palace ay hindi makakagawa ng kahit ano sa Hall of Gods sa ilang sandali. Ito na ang oras para sa Hall of Gods na lumawak, tumayo si Clarissa at dahan-daang sinabi. Kasabay nito, sinabi niya sa lahat ang plano para sa pagpapalawak. Karamihan sa mga naruroon ay alinman sa mga subordinate na puwersa ng Hall of Gods o mga taong may magandang relasyon sa Hall of Gods. Umalis si Francis kasama ang Sacred Lord Star Demon pagkatapos ni Clarissa sa kanyang pagsasalita. Francis, nagpakita ka na sa pagkakataong ito. Biro ng Sacred Lord Star Demon. Hinabol ni Francis ang Sacred Lord Demonic Abyss ng halos 10 araw at dumaan sa isang buong probinsya. Alam ito ng buong kontinente. Ang mga pangalan ni Francis at ng Hall of Gods ay umabot sa tugatog, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Hall of Gods na lumawak. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay isa lamang sa mga miyembro ng upper echelon ng Nine Darkness Palace. Umiling si Francis. Ang Hall of Gods ay hindi handang lumaban-laban sa Nine Darkness Palace, na mayroong 1,000,000 taon na pundasyon. Kailangang malaman ng isang tao na ang Nine Darkness Palace ay isang 4-star power sa tuktok nito. Hindi itinuloy ni Francis ang Sacred Lord Demonic Abyss dahil hindi pa umabot sa ganoong antas ang kanyang kumpiyansa. Senior Star Demon, gusto kitang makausap tungkol sa ikalawang antas ng Soul Splitting Technique. Sinabi ni Francis sa Sacred Lord Star Demon kung ano ang kanyang intensyon. Nasuri na ni Francis ang ikalawang antas ng Soul Splitting Technique, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa, kaya gusto niyang tulungan siya ng Sacred Lord Star Demon. Bumalik si Francis sa Forbidden Ground sa likod ng Hall of Gods pagkatapos ibigay ang ikalawang antas ng Soul Splitting Technique sa Sacred Lord Star Demon. Ang huli ay nangangailangan din ng oras upang pag-aralan ito. Agad na pumasok si Francis sa sukat ng kanyang kaliwang mata pagkatapos bumalik sa bulwagan. Nang makapasok sa Mystic Light Realm, nag-evolve ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Dahil dito nagtagumpay si Francis na makaligtas sa kritikal na sandali. Ito ang tumigil sa pag-iisip si Francis at tinitigan ang bagay sa itaas ng misteryosong gininto ang bola sa lubos na hindi makapaniwala. Originally, walang iba sa dimensyon ng kaliwang mata niya bukod sa misteryosong gintong bola at demigod head. Gayunpaman, mayroon na ngayong 2 demigod na ulo na lumulutang sa hangin sa itaas ng misteryosong gininto ang bola. Ang hugis ng 2 ulo ay ganap na pareho. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanila ay eksaktong pareho rin. Bakit lumitaw ang isang demigod na ulo na naglalaman ng God Tribulation Lightning? Natigilan si Francis. Bagamat ang dagdag na demigod head ay nangangahulugan ng dagdag na 5% ng kabuoang God Tribulation Lightning, na isang magandang bagay, lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Nagsimulang isipin ni Francis ang nangyari nang mag-evolve ang kanyang mata. Hindi mabilang na mga gintong ripple ang pinakawalan mula sa mahiwagang gintong bola, na ganap na dumaan sa ulo ng demigod. Pagkatapos nito, ang istruktura ng mga atomo sa ulo ng demigod ay ganap na nasuri at naitala sa misteryosong gintong bola. Isang mapanglo na kapangyarihan ang lumitaw mula sa mahiwagang gininto ang bola at dahan-daang naging isang umiikot na itim na bagay, at sa wakas ay naging isa pang demigod na ulo. Pwede bang? Biglang may naisip si Francis at mabilis na ibinalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Whoosh! Naglabas si Francis ng isang normal na Earth-grade na sandata mula sa Misty Spatial World. Whoosh! Nakalok ang kaliwang mata ni Francis sa Earth-grade na sandata na ito at hinigop ito sa sukat nito. Ang kanyang kamalayan pagkatapos ay pumasok din sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Inilipat ni Francis ang 2 demigod head sa gilid at inilagay ang Earth-grade na sandata sa itaas ng misteryosong gintong bola.
Ipinalibot ni Francis ang kanyang layunin at maingat na hinawakan ang misteryosong ginintoang bola nito. Weng Shua. Ang misteryosong ginintoang bola ay nagsimulang umikot at hindi mabilang na mga gintong alon ang pinakawalan mula rito. Pagkatapos ay dumaan sila sa Earth grade na sandata. Isang mapanglo na aura pagkatapos ay dahan-daang lumitaw mula sa misteryosong ginintoang bola at namuo sa hangin. Weng Hu. Ang itim na bagay ay nagsimulang umikot at isang kumpletong Earth grade na sandata ang lumitaw sa itaas ng misteryosong ginintoang bola makalipas ang ilang oras. Maaari talaga nitong duplicate ang mga pisikal na bagay. Natigilan si Francis. Kinumpirma ng eksenang ito ang kanyang mga hula. Ang kamalayan ni Francis pagkatapos ay bumalik sa kanyang katawan. Naubos na ang bahagi ng aking eye intent at true yuan. Pagtatapos ni Francis. Mula sa hitsura nito, nang i-duplicate niya ang demigod head, wala siyang napagtanto mula noong sinubukan niyang makapasok sa Mystic Light Realm. Ipinaliwanag din ito kung bakit ang enerhiya mula sa clone ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nasisipsip sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ito ay dahil siya ay duplicate ang demigod ulo at kailangan ng kapangyarihan. Nagawa ng ebolusyon na bigyan ako ng ganoong kakayahan. Si Francis ay ganap na napuno ng kagalakan. Masasabi na niya kung gaano kakilakilabot ang kakayahang mag-duplicate na ito kung ma-duplicate pa niya ang demigod head at ang God Tribulation Lightning. Mukhang ito ang kumpletong kakayahan ng Golden Eye. Sabi ni Francis sa seryosong tono. Kahit na ito ay may kapangyarihan ng pagkawatak-watek, ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Golden Eye ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, ito ay perpekto ngayon sa kapangyarihan ng pagdoble. Sinisikap din ni Francis na hanapin ang mga kahinaan ng bagong kakayahan na ito. Una, maraming oras ang kailangan. Ang pagdoble sa ulo ng demigod ay tumagal ng halos 10 araw. Bagamat tumagal lamang ng ilang oras ang isang Earth-grade weapon, gumamit lang si Francis ng Heaven-grade weapons o Inheritance Sacred Weapons. Pangalawa, maraming enerhiya ang naubos sa pagdoble. Si Francis ay nasa pag-iisa noon, kaya hindi niya ito naramdaman, ngunit nakarating siya sa konklusyong ito pagkatapos na duplicate ang Earth-grade na sandata. Napagtanto ni Francis na ang kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ay naubos muna bago ang True Yuan sa kanyang katawan. Ang mga ito ay parehong napakahalaga kay Francis. Kung hindi sila mapunan, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa hinaharap. Ngunit sa kakayahan ng pagkopya na ito, makakagawa ako ng sarili kong mapagkukunan ng paglilinang. Natigilan si Francis at hindi makapaniwala, ngunit nagkaroon ng trade-off dahil kailangan niyang gamitin ang Soul Eye Bloodline Power at True Yuan para duplicate ang anumang kailangan niya. Pagkatapos, kakailanganin niyang gumugol ng oras o mga mapagkukunan upang mapunan ang mga ito. Ilalagay ko muna ang kakayahang ito sa ngayon. Walang masyadong maraming gamit sa maikling panahon. Ito ay mas mahusay na malaman ito mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagsamasamahin ang kanyang paglilinang. Si Francis ay nakalusot lamang sa Mystic Light Realm at hindi ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Hindi man lang niya lubos na maitago ang kanyang aura. Higit pa rito, ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay matagumpay na nakalusot at umabot sa ika-9 na antas ang Earth of Wind Lightning. Sa sandaling sinimulan ni Francis na linangin ang Earth of Wind Lightning, ang kanyang lakas ay tataas ng isa pang antas. Whoosh! Dalawang madilim na dilaw na kristal ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ang mga ito ay Earth Elemental Resources na binili niya sa Land Province Warhol gamit ang kanyang mga war point. Agad na pinaikot ni Francis ang Earth of Wind Lightning Cultivation Method ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at sinimulang i-absorb ang kapangyarihan ng Earth sa loob ng resources. Pagkatapos ay ipinalibot ni Francis ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at multitask, sinusubukang maunawaan ang Mystic Light Sacred Power at ang Sacred Power Whirlpool sa kanyang katawan din. Kapag ang isa ay naging isang sagradong Panginoon, ang crystal core sa loob ng kanilang katawan ay madudurog at magsasama sa mga batas ng langit at lupa, na magiging isang whirlpool ng sacred power. Sa sandaling ito, ang Sacred Power Whirlpool ni Francis ay may 4 na kulay. Asul, berde, pula, at madilim na dilaw.
Ang isa ay magbabago pagkatapos na maunawaan ang lahat ng kapangyarihan na mayroon sila. Ang proseso ng pagiging pamilyar sa kanilang bagong kapangyarihan ay napakatagal, ngunit dahil si Francis ay may kakayahan sa inspection at pagkalkula ng kanyang kaliwang mata, gumamit lamang siya ng 1 buwan upang maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Sa kalaunan, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na ang kanyang layunin ay maaaring magsanib sa langit at lupa ng napakabilis. Madali niyang ipatawag ang kapangyarihan ng kalikasan mula sa langit at lupa. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang sagradong liwanag at isang madilim na dilaw na layer ng kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Francis habang ang langit at lupa ay biglang nagyelo at naglabas ng nakakatakot na puwersa ng grabidad. 1056. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang sagradong liwanag at isang madilim na dilaw na layer ng kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Francis habang ang langit at lupa ay biglang nagyelo at naglabas ng nakakatakot na puwersa ng grabidad. Ang Earth of Wind Lightning ay hindi nagbigay kay Francis ng napakaraming offensive power, ngunit pinataas nito ng doble ang lakas ng kanyang depensa. Kasabay nito, sumanib ito sa puwersa ng Sacred Lightning Body at lumikha ng isang layer ng gravity na maaaring sugpuin ang lahat sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang mga mahihinang unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords ay mahihirapang tumayo sa harap ni Francis. Higit pa rito, ang ika-9 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay naglalaman ng maraming mga kasanayan at mga lihim na diskarte, karamihan sa mga ito ay ginamit para sa pagtatanggol. Tiningnan sila ni Francis. Baka kaya kung lumaban mag-isa ngayon sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ngumiti si Francis nang may kumpiyansa. Hindi nakakatakot nang may biglang nakakuha ng kapangyarihan. Nang sila ay talagang nakontrol ang kanilang kapangyarihan, sila ay naging nakakatakot. Noong kakapasok lang ni Francis sa Mystic Light Realm, siya at ang nasugatang Godfrey ay hindi magkatugma para sa Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit ngayon ay tiwala si Francis na kaya niyang labanan ang Sacred Lord Demonic Abyss ng mag-isa. Gayunpaman, iyon ay isang away lamang. Kakailanganin niyang gumamit ng ilang mahahalagang hidden card kung gusto niyang makakuha ng advantage at talagang talunin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Guru, narito ang ilang tao mula sa Nine Darkness Palace. Nagpadala ng mensahe si Clarissa kay Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Bahagyang ngumiti si Francis at lumabas. 3 elder ng Nine Darkness Palace ang nakatayo sa malaking bulwagan. Ang pinuno ay ang Sacred Lord Demonic Abyss. Francis, nandito ako para humingi ng tawad sa Hall of Gods. Mabilis na sabi ng Sacred Lord Demonic Abyss sa nakakainis na tono. Ako ay isang upper echelon na elder ng Nine Darkness Palace, ngunit ginamit ko ang aking sariling kapangyarihan upang hikayatin ang iba pang mga elder ng Nine Darkness Palace na salakayin ang isa pang 3-star power. Ako ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng miyembro ng Hall of Gods. Sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss na may matinding ayaw, ngunit ang isyong ito ay talagang nakakuha ng atensyon ng Grand Imperial Hall. Ang Grand Elder ng Nine Darkness Palace ay personal na lumabas upang parusahan ang Sacred Lord Demonic Abyss at pinilit siyang humingi ng tawad sa Hall of Gods. Napangiti si Francis at naghintay sa susunod na sasabihin ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi ito tatanggapin ni Francis kung ito ay paalitang paghingi ng tawad. Handang ibigay ng Nine Darkness Palace ang lahat ng resources ng Dark Sky Gate, ang Black Radiant Clan, at ang iba pang puwersa sa Hall of Gods. Sana ay palayain mo ang lahat ng miyembro ng puwersang ito. Sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss kay Francis kung anong presyo ang handang bayaran ng Nine Darkness Palace. Bahagyang nagulat si Clarissa. Ang Dark Sky Gate ay isang 3-star power, at ang Black Radiant Clan at ang kumpanya ay pawang makapangyarihang puwersa na mayroong hindi bababa sa 2.5 bituin, ngunit ang Nine Darkness Palace ay handang ibigay ang lahat sa Hall of Gods. Natahimik sandali si Francis. Hindi siya nasiyahan sa paghingi ng tawad na ito. Francis, hindi ka ba nasisiyahan dyan? Nakita ng Sacred Lord Demonic Abyss kung ano ang iniisip ni Francis at nagtanong ng may panunuya. Ang Nine Darkness Palace ay hindi laban sa Sacred Lord Demonic Abyss na umaatake sa Hall of Gods.
Ang problema ay nabigo ang Sacred Lord Demonic Abyss. Naniniwala ang Sacred Lord Demonic Abyss na hindi basta-basta pababayaan ng Grand Elder ang Hall of Gods. Mula sa kanyang pananaw, si Francis ay mamamatay sa bandang huli, gayunpaman siya ay kumikilos pa rin ng sakam. Ang mga mapagkukunang iyon ay magiging sapat lamang upang palayain ang mga bilanggo, ngunit ang pag-atake mo sa Hall of Gods ay hindi matatapos ng ganoon lang. Sabi ni Francis at tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang dalawang elder sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nagalit. Siyam na palasyo ng kadiliman ay hindi pa nakararanas ng ganito kasamang sitwasyon. Handa silang bayaran si Francis, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Francis, huwag masyadong maangas. Naging malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ibibigay lamang ng Nine Darkness Palace ang mga nabanggit na mapagkukunan bilang kabayaran. Kung hindi ito tatanggapin ni Francis, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay kailangang magbayad mula sa kanyang sariling bulsa. Ito ang Hall of Gods. Malamig na harump ni Francis habang ang invisible na kapangyarihan ng kanyang intent ay biglang bumaba. Kasabay nito, isang layer ng golden yellow sacred light na kumikislap na may mga arko ng kidlat ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis at nagradiated ng hindi nakikitang presyon. Ito ang Hall of Gods, ngunit ang Sacred Lord Demonic Abyss ay kumikilos sa ganoong paraan nang siya ay dapat na humihingi ng tawad. Ano, ito? Ang dalawang Sacred Lord sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss ay agad na naramdaman na bumibigat ang hangin na parang dinudurog sila ng mga bundok, at ang Mystic Light Sacred Power sa loob ng kanilang mga katawan ay tila nagyelo. Ang kapangyarihang ito. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Kahit ang sarili niyang magnificent power ay hindi mas malakas kaysa kay Francis. Ang dalawang normal na Sacred Lord sa tabi niya ay ganap na hindi nakalaban sa kapangyarihan ni Francis. Ang Sacred Lord Demonic Abyss mismo ay medyo nahirapang huminga, ngunit dahil nasa Hall of Gods siya, wala siyang magawa. Si Clarissa ay nakatayo sa tabi ni Francis, at agad siyang natigilan at tuwang-tuwa. Francis, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabayad. Kinailangan ng Sacred Lord Demonic Abyss na ibaba ang kanyang kinatatayuan ng walang magawa. Sa isang pag-iisip, binawi ni Francis ang kanyang kapangyarihan. Ngayon lang, ang kanyang kapangyarihan ay pangunahing nakatuon sa mga batas ng Earth dahil naglalaman ito ng malakas na presyon. Kapag ginamit sa pressure ng kanyang Sacred Lightning Body, ang mga normal na Sacred Lords ay hindi makakalaban kay Francis. Ang lakas ni Francis. Naging madilim ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Isang buwan o higit pa ang lumipas, at nagawa ni Francis na ganap na maging pamilyar sa kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang kanyang lakas ay lumampas sa inaasahan ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang dalawang panig ay nagsimulang makipag-ayos. Ibinigay ng Sacred Lord Demonic Abyss ang ilan sa kanyang kayamanan habang ang dalawa pang Sacred Lords ay kailangang ibigay din ang halos lahat ng kanilang kayamanan. Sa wakas, pinangunahan ng Sacred Lord Demonic Abyss ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace at iniwan ang Hall of Gods na may galit. Clarissa, gamitin ang mga mapagkukunang ito ng matalino. Gayon din, bigyan ng 3 Purifying Blood Sacred Spirit Pills ang Grand Elder ng Black Screen Corner, utos ni Francis bago umalis. Nakatanggap siya ng malaking halaga ng kayamanan mula sa Nine Darkness Palace. Ito ay maihahambing sa kayamanan ng isang 3-star na kapangyarihan na umiral sa loob ng 1,000,000 taon. Kung gagamitin ng maayos, mas mabilis na lalawak ang Hall of Gods. Kasabay nito, naunawaan ni Francis na kailangan din niyang maging mas malakas. Ang lakas ng isang puwersa ay tinutukoy ng 2 puntos, ang una ay kayamanan habang ang pangalawa ay ang mga eksperto. Sinulyapan ni Francis si Godfrey pagkatapos bumalik sa bulwagan sa ipinagbabawal na bakuran. Isang masama at nakakatakot na puwersa ang Bomb-a-Lot sa bulwagan na kinaroroonan ni Godfrey, na ikinatakot ng iba dito. Hindi naman talaga ipinagbabawal ang lugar na iyon, ngunit lahat ay kumilos na parang ito. Walang nangahas na lumapit dito. Marahil ito ay dahil si Francis ay nakalusot sa Mystic Light Realm at nagpakita ng malakas na labanan, ngunit si Godfrey ay nagsusumikap.
Matapos gumaling mula sa kanyang mga sugat, agad na sinimula ni Godfrey na makuha ang kapangyarihan ng Evil God. Ayon sa alam ni Francis, si Seiya ay isang ancient god, isang peak existence sa mga nasa heavenly divine realm. Hanggat walang nangyari kay Godfrey at mamanahin at makontrol niya ang kapangyarihang ito, madali niyang makakalusot sa heavenly divine realm, at baka mas mataas pa siya. Banal na kaharian ng langit. Inaasahan din ito ni Francis, ngunit sa ngayon, napakalayo niya sa heavenly divine realm. Si Francis ay nagsimulang magtanim muli pagkatapos bumalik sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods. Matapos makapasok sa Mystic Light Realm, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng husto, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi gaanong tumaas. Si Francis ay higit na umaasa sa espiritual na mata ng Diyos, kaya mas pinapahalagahan niya ang kaluluwa. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya nilinang ang kanyang katawan ay upang harapin niya ang God-lightning tribulation sa hinaharap. Higit pa rito, ang bagong kakayahan sa pagkopya ng kanyang kaliwang mata ay gumamit ng maraming eye intent. Kung walang malakas na eye intent o isang malakas na katawan ng kaluluwa, hindi magagamit ni Francis ang kakayahang ito ng mahusay. Ipinakalat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts technique at nagsimulang mag-multitask. Uminom muna si Francis ng tubig sa pond. Ang tubig ng pond ay hindi gaanong epektibo sa katawan ni Francis ngayon, kaya karamihan ng kapangyarihan nito ay ililipat sa kaluluwa. Nakatuon din si Francis sa ilan sa mga kasanayan at lihim na pamamaraan na nakapaloob sa Earth of Wind Lightning. Ang huling bahagi ng kanyang focus ay nanatili sa dimensyon ng kanyang God Eye. Ngayong may dalawang demigod-head si Francis, doble pa ang dami niya sa natitirang God Tribulation Lightning. Bagamat ito ay napakaliit pa, ito ay mas mabuti kaysa wala. Pagkatapos ng lahat, napakabihirang makakuha ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, hindi agad na-absorb ni Francis ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sa halip, sinubukan niyang gamitin ang misteryosong ginintoang bola para duplicate ito. Unang nadouble ni Francis ang ilan sa mga mapagkukunang kailangan niya, pagkatapos ay dahan-daang nadouble ang mga item na may mas mataas na grado. Nais niyang malaman ang limitasyon ng kakayahang ito sa pagkopya. Si Francis ay pumasok sa mahabang panahon ng pag-iisa upang madagdagan ang kanyang lakas sa lahat ng aspeto. Kasabay nito, makikipag-usap siya kay Clarissa gamit ang Dark Heart Seal para maunawaan kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa panahong ito, dumating din ang isang elder ng Earth Demon Cult at nagbigay ng malaking halaga ng resources bilang kabayaran. Ang labanan sa pagitan ng Hall of Gods at Nine Darkness Palace ay nagpapataas ng katanyagan ng una. Ngayon na nakakuha na rin sila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang Hall of Gods ay mabilis na lumalawak sa panloob na kontinente. Nagpatuloy ang mga assassination mission na naglalayon sa middle upper echelon ng Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Nine Darkness Palace ay walang ebidensya na ang Hall of Gods ang nasa likod nito. Mapoprotektahan lamang ng Nine Darkness Palace ang kanilang sarili at subukang takutin ang mga assassin. Ang assassin na nirango sa ika-19 sa Silence Assassination Division ay nahuli ng Nine Darkness Palace hindi nagtagal at agad na pinatay. Para naman sa Black Screen Corner, tahimik sila sa pagpapalawak ng Silence Assassination Division. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas. Pinagsama-sama ni Francis ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa mga unang yugto ng ika-9 na antas at pinagsama ang kanyang Sacred Lightning Body sa mga unang yugto din ng ika-6 na antas. Ang kanyang Soul Intent ay naging mas malakas, at gayon din ang kanyang pangkalahatang lakas. Guro, hindi umalis si Demigod Cain pagkarating sa larangan ng digmaan. Isang araw, nagpadala si Clarissa ng balita kay Francis. Ang digmaan ay mabilis na umuunlad. Pagkarating ni Cain sa larangan ng digmaan at napagtanto na siya ay nalinlang, hindi siya kaagad bumalik at sa halip ay piniling manatili. Maiisip ni Francis na gusto ni Cain na magtipon ng mga war point at bumili ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang lakas. Wala pang huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord na lumitaw sa larangan ng digmaan, ngunit sa hitsura ni Cain, bumilis ang bilis ng digmaan, at muling tumaas ang laki ng digmaan.
Hindi. Kailangan kong pumunta sa larangan ng digmaan. Nagdilim ang mga mata ni Francis. Naakit niya si Kane sa larangan ng digmaan dahil naisip niya na ang huli ay direktang babalik pagkatapos na malaman na wala si Francis. Kung ganoon, magsasayang si Kane ng maraming oras sa paglalakbay, at ang kanyang lakas ay tumitigil. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi napunta sa plano. Dahil iyon ang kaso, kailangan ni Francis na mahanap si Kane bago siya maging masyadong malakas at lutisin ang away. Kung tutuusin, ang lakas ni Francis ay pinagsama-sama na ngayon ng kasing taas nito sa panandaliang panahon, kaya maaari siyang makipag-ayos kay Kane. Kung hindi, ito ay tapos na para kay Francis kapag si Kane ay naging demigod muli. Godfrey, gusto mo bang pumunta sa larangan ng digmaan? Nagmensahe si Francis kay Godfrey. Sa nakalipas na kalahating taon, bukod sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Evil God, tatanggapin ni Godfrey ang ilang mga assassination mission. Ngayon, naabot na niya ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm at nauna siya sa mga assassin ng Silence Assassination Division. 1057. Ang larangan ng digmaan. Biglang iminulat ni Godfrey ang kanyang mga mata, at ang masamang kapangyarihan sa paligid niya ay nawala. Kailangan kong puntahan si Kane. Nag-message si Francis. Gusto niyang makausap si Kane, at gusto rin niyang makita si Angelica. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, si Angelica ay nanatili sa kampo ng ika-13 prinsipe at tinulungan siya ng malaki, na kailangan ding pigilan ni Francis. Sasama ako. Hindi bagay sa akin ang Silence Assassination Division. Sabi ni Godfrey sa malalim na tono. Masyadong mataas ang cultivation ni Godfrey. Buti na lang kung may isa o dalawang assassination mission sa Silence Assassination Division na umabot sa level niya. Higit pa rito, habang gumagawa ng mga misyon sa Silence Assassination Division, nakarinig si Godfrey ng maraming balita tungkol sa mga frontline. Ang rate ng digmaan ay umuusad ng napakabilis, at kahit na ang huling yugto ng mga Sacred Lord ay nagsisimula ng lumitaw. Sa hitsura nito, ang pagpunta sa larangan ng digmaan ay talagang mas interesante kaysa sa pananatili sa Silence Assassination Division. Mabuti. Humanda ka. Aalis tayo sa loob ng 1 buwan. Sabi ni Francis. Alam ni Godfrey ng kaunti ang tungkol sa alitan sa pagitan nina Francis at Kane. Nais din ni Francis na subukan si Godfrey. Nang marinig ni Godfrey na makikita ni Francis si Kane, hindi siya nagpahayag ng anumang intensyon na tutulungan niya si Francis. Sa halip ay mas nakatuon siya sa pagpatay sa mga kaaway. Tila labis na naapektuhan si Godfrey sa pakikipaglaban sa Nine Darkness Palace noong nakaraang pagkakataon at nakuha niya ang maraming kapangyarihan ng Evil God para dagdagan ang kanyang lakas. Dahil dito, bahagyang nabaluktot ang kanyang medyo matatag na pag-iisip at personalidad. Kinailangan din ni Francis na gumawa ng ilang paghahanda sa buwang ito ng oras. Sa isang pag-iisip, pumasok si Francis sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Tagumpay. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon. Pinili niyang kopyahin ang mapagkukunan ng pinakamataas na grado ang Earth Spirit Golden Line Grass. Siya ay gumugol ng 5 araw na oras, at ang mahiwagang gintong bola ay nagawang duplicate ang mapagkukunang ito. Gayunpaman, ang intent ni Francis at marami sa kanyang true yuan ay naubos na rin. Ang level ng kanyang intent ay direktang nauugnay sa lakas ng kanyang bloodline power, at ang kanyang true yuan ay nakaapekto sa kanyang pisikal na pag-atake. Kung pareho silang hamina, maaaring magresulta ito sa pinsala sa kanyang pundasyon na napakahirap pagalingin. Ayon sa halaga ng Earth Spirit Golden Line Grass, halos matansya ni Francis na isang antas na mas mataas ang kanyang limitasyon. Ito ay halos maihahambing sa isang mid-tier na heaven grade na sandata. Bahagyang nagulat si Francis. Nangangahulugan ito na, hanggat may sapat na oras at mapagkukunan si Francis, maaari niyang duplicate ang malaking bilang ng mga armas. Kasabay nito, alam ni Francis na imposibleng duplicate ang God-slaying arrow. Magiging napakahirap kahit na i-duplicate ang replica na God-slaying arrows. Pagkatapos ay ibinaon ni Francis ang kanyang kamalayan sa misteryosong gininto ang bola at pumasok sa Ancient Dream Realm.
Ilang golden-winged scarlet tiger ang nakahiga sa paligid ng pond sa Ancient Dream Realm. Binigyan sila ni Francis ng utos na subaybayan ang buong tanawin ng kagubatan. Guro, bukod sa Earth-shattering Raging Bull Race at sa Skyfire Lightning Apes, wala kaming nakitang ibang banta sa kagubatan. Ang pinuno ng golden-winged scarlet tigers ay nagulat ng sitwasyon kay Francis. Guro, narito ang mga mapagkukunan na aming nakita. Ang golden-winged scarlet tiger ay naglabas ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa little world nito, at isang malakas na amoy ang lumitaw. Napakagaling! Inalis ni Francis ang lahat ng sinaunang mapagkukunang ito. Maraming hindi kilalang kayamanan ang nakaimbak sa Misty Spatial World ni Francis, na lahat ay nakuha mula sa Blackwind Canyon. Hindi naglakas loob si Francis na kunin ang hindi kilalang mga kayamanan na ito at hayaan ang iba na makilala ang mga ito, kaya maiimbak lamang niya ang mga ito sa ngayon. Ano ang mga pagkakataong manalo tayo laban sa Earth-shattering Raging Bull Race? Tanong ni Francis. Ang Earth-shattering Raging Bull Race ay nirerango ng kaunti sa 30 lugar na mas mataas kaysa sa Golden-winged Scarlet Tiger Race. Ngayong lumakas na si Master, 50% ang tsansa nating manalo. Nag-isip ang pinuno ng Golden-winged Scarlet Tiger bago sumagot. 50%. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Noong lumaban si Francis laban sa Golden-winged Scarlet Tiger na ito, ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan at 5 Emperors. Ngayong naabot na niya ang Mystic Light Realm, kaya niyang talunin mag-isa ang pinuno ng Golden-winged Scarlet Tiger. Alam ito ng pinuno ng Golden-winged Scarlet Tiger ngunit sinabi pa rin sa kanya ang ganoong bagay. Mula dito, nakita niya na ang Earth-shattering Raging Bulls ay hindi normal. Mukhang kailangan kong sanayin kayong lahat. Dahan daw ang sinabi ni Francis. Upang makahanap ng mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm, kailangan niyang alipinin ang mga sinaunang hayop. Nagawa ni Francis na alipinin ang Golden-winged Scarlet Tigers, ngunit nakalimutan niyang palakasin sila. Kailangang malaman ng isang tao na ang pinuno ng Golden-winged Scarlet Tiger ay isang maagang yugto lamang ng Mystic Light Realm, ngunit ang lakas ng labanan nito ay maihahambing sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, ang soul intent nito ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, kaya naman nagawang talunin ito ni Francis noong siya ay isang quasi-sacred lord pa lamang. Gayunpaman, ang pagpapalaki sa Golden-winged Scarlet Tigers ay nagpagulo kay Francis. Halos lahat ng Golden-winged Scarlet Tigers dito ay sacred lords. Sila ay nanirahan sa sinaunang Dream Realm at malakas na sa bawat aspeto. Ano ang maaaring gamitin ni Francis para palakihin sila? Sa wakas ay nakagawa ng desisyon si Francis. Hayaan ang lahat ng Golden-winged Scarlet Tigers na gamitin ang tubig sa lawa at salakayin ang Earth-shattering Raging Bull Race kapag ito ay ubos na. Inalis ni Francis ang ilan sa tubig ng pond bago sinabi. Mapapalakas lamang niya ang Golden-winged Scarlet Tiger sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm. Nagpasya si Francis na gamitin ang kakayahang mag-duplicate para i-duplicate ang mga item mula sa Ancient Dream Realm at pataasin ang battle power ng Golden-winged Scarlet Tigers. Pagkatapos nating matagumpay na masakop ang Earth-shattering Raging Bull Race, uunlad tayo patungo sa lugar sa likod ng kagubatan. Upang makakuha ng mas maraming mapagkukunan, kinailangan ni Francis na mag-scout ng mas malalim. Tumango ang Golden-winged Scarlet Tiger. Naunawaan nito ang mga ambisyon ni Francis. Pagkatapos ay umalis si Francis sa Ancient Dream Realm. Clarissa, malapit na akong pumunta sa front lines. Nagsimulang mag-utos si Francis kay Clarissa sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Pagkatapos ay tinalakay niya ang plano ng progreso para sa Silence Assassination Division kasama ang Supreme Emperor Dark Knight bago pumunta sa Sacred Dr. Jade Spirit at binigyan siya ng isang Golden-winged Scarlet Tiger at 3 flasks ng pond water mula sa Ancient Dream Realm. Kinuha ni Francis ang mga halamang gamot na nakuha niya sa Ancient Dream Realm pagkatapos bumalik sa Forbidden Grounds. Ito ang Spirit Gathering Soul Refining Grass, at maaari nitong paikliin ang soul intent at pagalingin ang mga pinsala sa kaluluwa.
Isa itong pambihirang damong ginagamit para sa ilang mga table tasks ng Tao of the Soul. Ang Spirit Gathering Soul Refining Grass ay isa sa pinakamahalagang daw ng Soul Treasures. Pagkatapos nitong kainin, naramdaman ni Francis ang malakas na pag-akyat ng Wood Elemental Soul Power na kumalat sa buong kaluluwa niya. Hinugasan nito ang kanyang kaluluwa, at ang elemento ng Wood ay lumitaw sa kanyang isipan. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata makalipas ang isang buwan at naglabas ng isang alon ng mental energy. Ang aking soul intent ay naging mas malakas. Ito ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Francis. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng isang pambihirang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang epekto nito ay hindi inaasahang maganda. Si Francis ay gumugugol ng 5 araw upang ganap na masipsip ang mga bihirang soul treasures ng Continent Zone, ngunit gumugol siya ng napakatagal na panahon para lang masipsip ang Spirit Gathering Soul Refining Grass mula sa Ancient Dream Realm. Mula dito, masasabi ng isa kung gaano ito kaepektibo. Ang ilang iba pang mga halamang gamot mula sa sinaunang Dream Realm ay lumitaw sa harap ni Francis. Nadouble niya ang mga ito gamit ang misteryosong gintong bola sa nakalipas na buwan. Si Francis ay lumitaw sa labas ng malaking bulwagan kung saan naghihintay si Godfrey. "Tara na," sabi ni Francis. "Sure." Ikinaway ni Francis ang kanyang braso, at nawala sila sa isang kislap ng pilak na liwanag. Kung nag-iisa si Francis, makakapag-teleport siya sa isang buong probinsya. Kasama ang oras na kailangan para sa pagbawi, makakarating siya sa mga frontline sa halos 5 araw. Gayunpaman, dahil si Francis ay nagdadala ng isang maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord, nadagdagan nito ang kanyang energy expenditure, kaya ang layo na maaari niyang lakbayin ay nabawasan din ng husto. Tulad ng inaasahan sa isang substandard na item ng Diyos. Napakaginhawa. Dinilaan ni Godfrey ang kanyang mga labi, at kumislap ang kanyang mga mata habang sila ay naglalakbay. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kasakiman mula sa mga mata ni Godfrey. Sa hitsura nito, ang personalidad ni Godfrey ay mas nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Evil God. "Godfrey, halika subukan ito." Si Francis ay naglabas ng isang prasko ng tubig sa pond mula sa Ancient Dream Realm. Sinuri ito ni Godfrey gamit ang kanyang divine sense at nag-alinlangan sandali bago ito inumin. Ang masamang aura mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Dumating sina Francis at Godfrey sa frontline sa humigit kumulang 10 araw. Dahil si Francis ay nag-iwan ng spatial marking sa Ming City, sila ni Godfrey ay direktang pumunta doon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Ming City ay walang laman. Mayroon lamang isang emperor, ilang hari, at ilang daang Great Origin Core Realm Cultivator. Sa paglilinang nina Francis at Godfrey, walang makakahanap sa kanila kung gusto nilang manatiling nakatago. Mukhang napakabilis na umuunlad ang digmaan, bulong ni Francis. Ayon sa pagkakaalam niya, napakatindi ng mga frontlines. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pagprotekta sa mga lungsod ngayon. Kumalat ang lahat ng puwersa at nagsimulang lumaban sa bawat pulgada ng lupa. Kahit na ang mga general ng mga lungsod ay kailangang personal na manguna sa isang grupo at pumasok sa mga labanan. Ang Ninth Prince ay walang exception. Punta tayo sa battlefield. Si Francis at Godfrey ay umalis sa Ming City. Ang mga frontline ay may maraming tao na may malakas na labanan kapangyarihan, at sila ay lubhang mapanganib. Kung pumatay ng mga kaaway si Francis at nakakuha ng mga war point, laganap ang kanyang katanyagan. Pagkatapos noon ay hahanapin siya ni Cain at Angelica ng mag-isa. Ito ang plano ni Francis. Hindi na kailangan ng Hall of God si Francis para bigyan sila ng resources. Sa kabaligtaran, ginamit ni Francis ang Hall of Gods upang maghanap ng mga mapagkukunan para sa kanyang sarili, ngunit ito ay malayo sa sapat. Ang mga mapagkukunan na kailangan ni Francis para sa kanyang paglilinang ay maihahambing sa kayamanan ng isang sagradong hari. Higit pa rito, kailangan pa ring palakasin ni Francis ang Golden Wing Scarlet Tigers. Whoosh! Whoosh!
Bumili sa kalangitan sina Francis at Godfrey. Narating nila ang pangunahing war zone sa loob ng 2 araw, at hindi nagtagal ay nakahanap si Francis ng isang grupo ng mga hindi tao na may sobrang paningin. Ang pinuno ay isang quasi-sacred lord. Bukod sa 3 emperor sa grupo, ang iba ay pawang mga elite na hari. Emperor Blade Lake, mayroong isang bagay sa hilagang kanlurang direksyon. Sabi ng isa sa mga miyembrong responsable sa scouting. 2 figure ng tao ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. 2 tao lang. May kapansanan ba ang 2 taong ito? Nangahas silang maglakbay sa war zone ng walang takot. Ang ilang hindi tao na hari sa grupo ay agad na nagsimulang tumawa. Kayong grupo ng mga retards, tumakbo ka. Ang ekspresyon ni Emperor Blade Lake ay naging maputlang puti habang siya ay naging isang bahid ng puting liwanag at agad na tumakbo palayo. Ang layunin ni Emperor Blade Lake ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord, at ayon sa kanyang sentido, ang 2 iyon ay talagang Sacred Lords. Ang lalaking kulay lila at kulay dugo ang buhok lalo na ang nagbigay sa kanya ng matinding panganib. Physical Force Lightning Domain. Lumipad sa hangin si Francis sa itaas ng maliit na grupong ito at nagpakawala ng kidlat kasama ang kanyang Sacred Lightning Body. Lahat sa loob ng 1,000 milya ay agad na naging madilim at mabigat. Ang lahat ng mga hindi tao na natitira ay agad na pinatay. Ang Physical Force Lightning Domain ni Francis ay 2 beses na mas malakas noong ginamit niya ito sa Earth of Wind Lightning. Kahit na ang normal na Mystic Light Realm Sacred Lords ay mahihirapang lumipat sa Physical Force Lightning Domain ni Francis, lalo pa ang Void God Realms. Whoosh! Nang makitang tinapos ni Francis ang lahat ng hindi tao, si Godfrey ay naging isang sinag ng kulay lila at kulay dugo na liwanag at direktang hinabol ang quasi-sacred lord na tumakas. Paano ito posible? Bakit nagpunta rito ang mga napakalakas na Sacred Lord? Gagantay na ba ang mga tao ng buong puwersa ngayon? Nanlamig ang katawan ni Emperor Blade Lake habang nasaksihan niya ang mga aksyon ni Francis. Whoosh! Bumaba ang isang figure. Pakiramdam ni Emperor Blade Lake ay nasa latian siya habang bumagal ang kanyang mga galaw. Basag! Ang liwanag na kulay lila at dugo sa paligid ng Emperor Blade Lake ay naging malademonyong kuko na humawak sa kanya. Napunit ng kuko ang katawan at kaluluwa ng hindi tao na quasi-sacred lord na ito. 1058 Hindi mapigilan. Nagpatuloy si Francis sa paghahanap ng biktima pati na rin sa grupo ng Ninth Prince matapos tapusin ang grupong ito ng mga hindi tao. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatagpo ng isa pang grupong hindi tao, ngunit sa pagkakataong ito, ang pinuno ay isang sagradong Panginoon. Terena. Kumislap ang mga mata ni Francis. Bagamat nagsimulang lumitaw ang mga Sacred Lord sa huling yugto sa larangan ng digmaan, mayroon lamang 2 o 3 sa kanila sa isang buong probinsya. Ang pinakamalakas na mandirigma sa larangan ng digmaan ay karaniwang mga Sacred Lords pa rin sa unang yugto. Tambangan mula sa mga tao. Ang sagradong Panginoon sa pangkat na hindi tao ay mula sa lahi ng mga lobo, at agad niya itong naramdaman. Ang 40 o higit pang mga eksperto sa grupo ay agad na naging bantay. 2 tao. Tumalo ng puso ng Wolfman na Sacred Lord, ngunit naramdaman niya kaagad na ang 2 ito ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, ang kabataang may kulay ube na buhok ay nagbigay sa kanya ng isang napakadelikadong pakiramdam. Umuwi ka muna. Nagdilim ang ekspresyon ng pinuno ng lobo habang nag-uutos. Ang mga tao ay nadagdagan ng bilang ng kanilang mga sagradong Panginoon. Nagulat ang isang Peak Emperor sa grupo. Bagamat dumarami ang bilang ng mga Sacred Lord sa paunang yugto, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng 2 Sacred Lord sa parehong grupo. Ang kanilang grupo ay isa sa pinakamalakas na grupo sa warzone na ito, ngunit kailangan pa rin nilang umatras laban sa 2 Sacred Lords. Whoosh! Whoosh! Agad na kinasuhan sina Francis at Godfrey. Sa pagkakataong ito, pinuntahan ni Francis ang lobo na pinuno ng Sacred Lord at iniwan ang iba pang miyembro sa Godfrey. Huweng! Kumalat sa likod ni Godfrey ang kulay lila at kulay dugo na liwanag at pumuno sa hangin.
Ang lahat ng heaven and earth ay naging isang purple and blood-colored na masamang dimensyon, at ang figure ni Godfrey ay umindayog sa projection ng kanyang little world na parang multo. Hindi maganda. Mali ang pagtansya ko sa lakas nila. Nanlamig ang puso ng lobo na Sacred Lord nang maramdaman niya ang nakapangangilabot na kapangyarihang nasa loob nitong little world projection. Arg! Naramdaman ng mga hindi tao na kaaway sa little world projection ng Godfrey na mabilis na naubos ang kanilang dugo at enerhiya. Ang ilan sa mga mahihinang hari ay ginawang mga tuyong bangkay. Paano ito nangyayari? Ang ilan sa mga mas malalakas na emperador na hindi tao ay ganap na natigilan. Hindi nila inaasahan na ang dalawang Sacred Lord na ito, na napakabata pa, ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi nila kayang lumaban sa 2 taong ito. Woo! Ang Wolfman Sacred Lord ay agad na gumamit ng isang lihim na pamamaraan, at ang bloodline sa loob ng kanyang katawan ay nag-activate nang siya ay naging isang higanteng Asher Wolf na tumakas. Kasabay nito, dinurog niya ang isang token ng mensahe, at isang bahid ng liwanag ang sumanib sa hangin at naglaho. Ang Wolfman Sacred Lord ay biglang nakaramdam ng isang mapanganib na sensasyon na malapit sa kanya. Napakadali para kay Francis na maabutin ang Wolfman na Sacred Lord na ito. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinipot ni Francis ang kanyang kapangyarihan ng Wind Lightning at pinakawala ng isang Escarlate gintong palad. Bagamat nasa mas mataas na antas ang Earth of Wind Lightning, nakatutok ito sa depensa at control, kaya ginamit pa rin ni Francis ang Fire of Wind Lightning para sa opensa. Ang kapangyarihang ito. Naramdaman ng lobo na Sacred Lord ang isang panganib na hindi pa niya naramdaman noon. Ang palad na ito ay tila sumanib sa langit at lupa habang isinara nito ang lahat ng mga landas ng pagtakas. Agad na tumalikod ang Wolfman Sacred Lord, at nagsimulang mag-alab ang isang Asher Mystic Light Sacred Power. Ang mga Wolfmen ay hindi nagpakadalubhasa sa pagtatanggol. Para sa kanila, ang opensa ang pinakamahusay na depensa. Sagradong liwanag ng Asher Wolf. Binuksan ng transformed Wolfman Sacred Lord ang kanyang bibig at iniluwa ang isang condensed ball ng Mystic Light Sacred Power. Gayunpaman, nang ang Asher na Sacred Power na ito ay dumapo sa Escarlate gintong Sacred Lightning Palm ni Francis, pinabagal lang nito ng kaunti ang Sacred Lightning Palm. Boom! Ang Escarlate gintong Sacred Lightning Palm ay durog pasulong at sinira ang Asher Power. Bam! Ang natitirang kapangyarihan mula sa palad ay dumapo sa higanteng Asher na lobo at pinalipad siya ng ilang milya. Whoosh! Agad namang sumunod si Francis at pinakawala ng ilan pang mga palad, nakitol ang buhay nitong hindi tao na Sacred Lord. Kaya lang, madaling winasak ni na Francis at Godfrey ang isa sa pinakamakapangyarihang grupong hindi tao sa warzone na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa warzone sa labas ng Ming City at pinatay ang lahat ng mga grupong hindi tao na nakita nila. Kasabay nito, nakilala nila ang maraming grupo ng tao, at sa wakas ay natagpuan nila ang grupo ng ika-9 na prinsipe sa pamamagitan nila. Sa loob ng nasirang bulwagan. Sino nandyan? Ang mga mata ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim at gintong robe ay kumislap at nagpakawala ng isang matalim at malakas na presyon. Francis, nandito ka. Lumipad palabas ang ika-9 na prinsipe. Francis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki habang nakatingin sa 2 kabataang lumilipad. Ang bagong labanan sa Hall of Gods at Nine Darkness Palace ay kumalat na sa Great Gunlord Dynasty, kabilang ang mga frontline. Ang bagong pormang puwersa, ang Hall of Gods, ay nagawang lumaban-laban sa isang elder ng Nine Darkness Palace na nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Dahil sa lakas na iyon, tingnan ito ng iba sa ibang pananaw. May mga chismis din na ang Grand Elder ng Hall of Gods, si Francis, ay hinabol ang Sacred Lord Demonic Abyss sa buong probinsya, at natapos lamang ang pagtugis ng lumitaw ang Grand Elder ng Earth Demon Cult. Ang ibang mga emperor at hari sa grupo ay tumingin kay Francis ng may paninibugho, inggit, o paggalang. Senior Hanford. Ang 3 miyembro ng G-family ay kasama rin sa grupo ng Ninth Prince. Hindi na sila parang bata tulad ng dati.
Sila ay matured. Sa kanila, si Jillian ay naging mas maganda tulad ng mga dahon ng taglagas. Matikas at marangal. Marami siyang taong humahabol sa kanya sa larangan ng digmaan. Ito ay isang upper echelon member ng Grand Imperial Hall, Sacred Lord Ganghuang. Ipinakilala ang ika-9 na prinsipe kay Francis. Pagbati, Senior. Tumingin si Francis at yumuko. Ang grupo ng 9th Prince ang pinakamalakas na grupo na nakita ni Francis sa ngayon, at si Sacred Lord Ganghuang ang pinakamalakas na tao sa grupo. Siya ay nasa maagang yugto ng Mystic Light Realm, at ang grupo ay mayroon ding 2 quasi-sacred lords. Dalubhasa rin ang ibang miyembro. Francis, matagal na kitang narinig. At tiyak na si Godfrey ito. Ininspeksyon ng Sagradong Panginoong Ganghuang ang 2 kabataang nasa harapan niya at hindi siya nang ahas na maliitin sila. Talaga? Sagot ni Godfrey. Zihang, ngayong narito na ang iyong mga kaibigan upang tumulong, maaari na nating itulak at paksain ang lahat ng mga grupong hindi tao. Iminungkahi ng Sagradong Panginoon Ganghuang. Dahil sa Sacred Lord Myriad Forms, nag-alala ang Grand Imperial Hall sa kaligtasan ng 9th Prince, kaya pinaponte nila si Sacred Lord Ganghuang. Francis, salamat. Bahagyang ngumiti ang ika-9 na prinsipe at nagsalita. Pagkaalis ni Francis, lahat ng mga prinsipe ay nagtaas ng kanilang sariling puwersa at mahusay na gumanap. Halimbawa, ang ika-13 prinsipe ay may suporta ng 9 Darkness Palace at ng Earth Demon Cult. Pagkarating din ni Angelica, binawi ng ika-13 prinsipe ang maraming teritoryo sa hindi mapigil ang paraan at tinalo ang maraming mga Sacred Lord na hindi tao. Labis na nasiyahan ang Grand Imperial Hall sa kanyang pagganap. Pagkatapos ay nagpadala ang mga hindi tao ng Sacred Lord Myriad Forms para pigilan ang ika-13 prinsipe. Sa kabilang banda, mula nang umalis si Francis, ang ika-9 na prinsipe ay hindi nakagawa ng anumang pag-unlad, na wala ang kaluwalhatian ng kanilang mga dating araw. Bumaba rin ang ranggo ni Francis sa Land Province War Board. Siya ay nasa ika-273 na pwesto. Gayunpaman, bumalik na ngayon si Francis bilang isang sagradong Panginoon, at dinala rin niya si Godfrey, na may kapangyarihan ng Evil God. Labis na tumaas ang moral ng grupo ng 9th Prince. Karamihan sa kanila ay sumunod sa ika-9 na prinsipe mula pa sa simula, at hindi nila maiwasang maalala ang mga araw na nasakop nila ang 2 lungsod at natalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Tara na! Ang ika-9 na prinsipe ay lubos na nagtitiwala, at si Francis ay ngumiti ng mahina. Walang grupo na may 3 Sacred Lords ang lumitaw dati. Bagamat maaaring makaakit ito ng maraming atensyon, iyon mismo ang gusto ni Francis. Kung narinig ni Kane at Angelica ang balita na si Francis ang nasa harapan, tiyak na lalapit sila. Pagkatapos ay naglakbay ang grupo ng 9th Prince sa Warzone at pinatay ang lahat ng grupong hindi tao na nakilala nila. Sila ay hindi mapigilan. Sa loob lamang ng 10 araw, nagawa nilang itulak pasulong ang 10,000 milya sa labas ng Ming City at halos nasa kuta ng mga hindi tao. Isang araw, nagpasya ang grupo ng 9th Prince na magpahinga sa isang kanyan. Narinig ko na ang mga hindi tao ay nag-react at nagpadala ng mas maraming Sacred Lord sa lugar na ito. Hindi mahalaga. Sa lakas ng grupo natin, hindi natin kailangang matakot kahit kanino. Nag-usap ang mga miyembro ng grupo sa isa't isa. Sure. Naglaho ang figure ni Francis at pumasok sa Misty Spatial World. Inilabas niya ang ilan sa mga bagay na nadobol niya sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa susunod na sandali, pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, ang tubig ng pond sa kagubatan ay ganap na naubos ng Golden Winged Scarlet Tigers at ng 5 Poison Distinct Bees. Sa panahong ito, nagpadala rin si Francis ng ilan sa mga nadobleng mapagkukunan. Ang kabuoang lakas ng Golden Winged Scarlet Tigers ay tumaas ng 50%. Atake the Earth-Shattering Raging Bulls Race. Utos ni Francis. Pinangunahan niya ang Golden Winged Scarlet Tigers at 5 Poison Distinct Bees upang salakayin ang teritoryo ng Earth-Shattering Raging Bulls Race. Ang biglaang pagkawala ni Francis ay nagulat sa maraming tao.
Nabalitaan ko na si Senior Hanford ay may substandard na item ng Diyos na naglalaman ng munting mundo na malaya niyang makapasok at makalabas. Tama. Ang substandard na God item na iyon ay nagmula sa sinaunang misteryosong palasyo sa Divine Illusion Dimension. Noon, lahat ng mga henyo at disipulo ng iba't ibang puwersa ay naroroon, ngunit ang substandard na bagay ng Diyos ay nahulog sa mga kamay ni Senior Hanford. Ang ilan sa mga hari at emperador sa grupo ay humanga kay Francis at pinag-usapan siya sa buong paraan. Maya-maya ay lumitaw si Francis na may dalang whoosh. Francis, maghanda na tayong umalis. Sabi ng ika-9 na prinsipe matapos makita si Francis na natapos. Maaari silang makakuha ng mas maraming teritoryo dahil ang mga hindi tao ay hindi pa nagpadala ng malalakas na reinforcement at makakuha ng ilang mga punto ng digmaan mula sa pagpatay sa mga grupong hindi tao. Kumuha si Francis ng ilang mga halamang gamot na maaaring makabawi ng True Yuan at Mystic Light Sacred Power at kinain ang mga ito. Matagumpay kong nasakop ang earth-shattering Raging Bulls race. Ngayon kailangan ko lang talunin ang pinakamalakas na puwersa sa kagubatan ng Skyfire Lightning Apes. Kung gayon ang buong kagubatan ay magiging aking teritoryo. Tuwang-tuwa si Francis. Nakakuha siya ng maraming mapagkukunan pagkatapos talunin ang earth-shattering Raging Bulls race, at marami sa mga materyales at halamang gamot ay mula sa Earth element. Kinailangan ni Francis na maging maingat sa pakikitungo sa Skyfire Lightning Apes. Ang Skyfire Lightning Ape race ay nirerango sa ika-9412 sa 10,000 ancient races, ilang daang lugar sa itaas ng Golden Wing Scarlet Tigers at ang earth-shattering Raging Bulls. Ayon sa Golden Wing Scarlet Tigers, ang maswerte ay mayroon lamang isang Skyfire Lightning Ape sa kagubatan, ngunit ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger ay hindi man lang nang ahas na lapitan ito. Siya ang hari ng kagubatan na ito. Matagal na tayong hindi nakakakilala ng anumang grupong hindi tao. Naramdaman ni Sacred Lord Ganghuang na may nangyari at biglang nagsalita. Hahaha. Masyadong malakas ang grupo natin. Baka sumuko na ang mga hindi tao sa war zone na ito. Lahat ito ay salamat kina Senior Francis at Senior Nan. Ang ilan sa mga hari sa grupo ay tumawa at sinabi. Hindi na nila kailangang gumawa ng kahit ano kasama ang 3 Sacred Lord sa kanilang grupo. Nakakuha lang sila ng libreng war points. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagdilim ang langit at lupa. Nagsimulang gumalaw ang Heaven Earth Yuan Chi habang bumababa ang ulan, hangin, kidlat, at apoy. Isang grupong hindi tao ang umarangkada mula sa malayo. Ang pinuno ay isang matangkad na figure na may isang pares ng mga mata na kulay bahaghari na tila naglalaman ng langit at lupa mismo. 1059. Sacred Lord Myriad Forms. Gulat na sabi ni Sacred Lord Ganghuang. Lahat ng mga hari, umatras kaagad. Agad na utos ng 9th Prince. Kung ito ay Sacred Lord Myriad Forms lamang, ang 3 Sacred Lords ng grupo ng 9th Prince ay maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, mayroon ding isang elepante na Sacred Lord na nagpalabas ng nakakatakot na aura sa tabi niya. Ang kanyang pressure ay natakpan lamang ng tanawing dulot ng Eye of Myriad Forms. Whoosh! Whoosh! Agad na umatras ang lahat ng hari. Maging ang mga emperador at quasi-sacred lords ay umatras sa malayo. Francis, sa wakas ay nakabalik ka na sa larangan ng digmaan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagpakita ng isang nasasabik at nakakatakot na ngiti. Noon, pinilit ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms sa desperasyon gamit ang isang arrow at muntik na siyang patayin. Hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, nang gumaling ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa kanyang mga pinsala, umalis na si Francis sa larangan ng digmaan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay gumagala sa larangan ng digmaan na sinusubukang hanapin si Francis, na naging sanhi ng pagkibot ng puso ng mga tao. Sa kabutihang palad, ang lakas ng labanan ni Angelica ay nakakuha ng atensyon ng mga hindi tao, at nagpadala sila ng Sacred Lord Myriad Forms para harapin ang ika-13 prinsipe. Kumikislap ang mga mata ni Godfrey, at dinilaan niya ang kanyang mga labi habang nagsimulang gumalaw ang masamang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan.
Sacred Lord Myriad Forms, hindi kita pinatay noong nakaraan, at ngayon sinusubukan mong patayin ang iyong sarili. Tumawa si Francis. Ngayong nakalusot na siya sa Mystic Light Realm, hindi na problema ang pakikipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms. Maaari rin niyang iwan ang huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord na nakatayo sa tabi ng Sacred Lord Myriad Forms kay Godfrey. Hindi pa nakakatagpo ng malakas na kalaban si Godfrey at naiinip na siya. Nakakatawa. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagpahayag ng mapanghamak na ekspresyon. Kung hindi dahil sa makapangyarihang araw na ginamit ni Francis noong nakaraan, paano siya natalo? Higit pa rito, ganap na pinagsama-sama ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang cultivation habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala at mas malakas kaysa dati. Hindi siya naniniwalang mayroon pa si Francis sa mga araw na iyon. Kahit na ginawa ni Francis, naniniwala ang Sacred Lord Myriad Forms na makakatakas siya tulad ng huling pagkakataon. Hihihi. Malamig na tumawa si Francis. Kung ibinaril ni Francis ang madilim na gininto ang araw na nakatutok sa kaluluwa noong nakaraang pagkakataon, hindi sana makakatakas ang Sacred Lord Myriad Forms. Elder Sky Trampler, ipaubaya ko sa iyo ang dalawa pang tao. Sabi ng Sacred Lord Myriad Forms sa elepante na Sacred Lord sa tabi niya. Para mapatay si Francis, nagbayad ang Sacred Lord Myriad Forms para imbitahan si Sacred Lord Sky Trampler na tulungan siya. Siyempre, hindi inimbitahan ng Sacred Lord Myriad Forms si Sacred Lord Sky Trampler para tulungan siyang patayin si Francis. Ang gagawin lamang ng Sacred Lord Sky Trampler ay itigil ang iba pang Sacred Lords. Si Francis ay nakalaan para sa kanyang sarili. Hindi ako naglalagay ng dalawang Sacred Lord sa maagang yugto sa aking mga mata. Mayabang na sabi ng Sacred Lord Sky Trampler, ngunit saglit na dama po ang kanyang tingin kay Godfrey. Whoosh! Ang dalawang hindi tao na Sacred Lords ay agad na kumilos at inilabas ang kanilang kapangyarihan. Ang sandamakmak na bumubuo ng mundo ng daigdig. Nagsimulang umikot ang Sacred Lord Myriad Forms, Eyes of Myriad Forms, at ang buong langit at lupa ay nagsimulang manginig habang ang kapangyarihan ng kalikasan ay nagsimulang tumaas. Isang madilim na dilaw na ambon ang biglang pumuno sa kalangitan, at isang nakakatakot na presyon ang bumaba. Binago ng mga mata ng Myriad Forms ang elemento ng kalikasan mismo. Ito ay hindi isang domain, at walang paraan upang makaalis dito. Naging mabigat ang katawan ni Godfrey at Sacred Lord Ganghuang, at nakaramdam sila ng resistive force sa paligid nila. Boom! Pang! Ang Sacred Lord Sky Trampler ay humakbang pababa, at lumitaw ang isang madilim na dilaw na Mystic Light Sacred Power. Nagsimulang manginig ang espasyo sa malapit, at ganap na kontrolado ang lahat ng elemento ng Earth sa malapit. Hindi maganda. Binago ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapaligiran, at nilinang ng Sacred Lord Sky Trampler ang isang Earth Elemental Technique. Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Ganghuang. Bilang isang huling yugto na Sacred Lord, ang kalaban ay nagkaroon na ng kalamangan. Sa kapangyarihan ng kalikasan na tumutulong din sa kanya, ang kapangyarihan ng Sacred Lord Sky Trampler ay lalakas lamang. Gayunpaman, kung ikukumpara, mas gusto niyang harapin ang Sacred Lord Sky Trampler kaysa Sacred Lord Myriad Forms. Weng boom! Ang hangarin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Godfrey habang ang isang kulay ube at kulay dugo na banal na liwanag ay bumaril mula sa kanyang likod at pumuno sa hangin. Nagawa pa nitong sirain ang bahagi ng Myriad Forms Earthworld. Napakalakas ng Little World Projection. Ang ekspresyon ng sagradong Panginoon Ganghuang ay naging kagalakan. Boom! Hindi nagabala si Godfrey kay Sacred Lord Ganghuang, sumingit lang siya. Maaalis ng kanyang malakas na Little World ang pressure mula sa Myriad Forms Earthworld. Unang tindig ng Sky Trampler. Gumamit ng teknik ang Sacred Lord Sky Trampler at itinaas ang kanang paa bago ito hinampas. Isang surge ng Earth Elemental Power ang tila sumabog sa kalawakan at bumaril patungo sa Godfrey. Whoosh! Inilabas din ng Sacred Lord Ganghuang ang kanyang Little World Projection para tumulong na labanan ang pressure ng Dark Yellow World at tumulong kay Godfrey.
Nagulat siya at tuwang-tuwa sa lakas panlaban ni Godfrey, ngunit mahirap pa rin para kay Nan Gongsheng na pangasiwaan ang Sacred Lord Sky Trampler ng mag-isa. Kapag natalo si Godfrey, ang Sacred Lord Gonghuang ay tiyak na hindi magiging laban ni Sacred Lord Sky Trampler. Pang! Pang! Boom! Sa gilid ng lugar kung saan nakipaglaban ang mga Sacred Lords, pinangunahan ng Ninth Prince ang ilang Peak Emperors at Quasi-Sacred Lords upang labanan ang ilang di pantaong eksperto. Sa gitna ng madilim na dilaw na mundong ito, nagsimula ng makipaglaban sina Francis at Sacred Lord Myriad Forms. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Pinaikot ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning at pinagsama ito sa kanyang Sacred Lightning Body. Ang sagradong katawan ni Francis ay agad na tumangkad, at ang madilim na dilaw na kidlat ay kumikinang sa paligid niya. Mukha siyang napakalakas, at para siyang gininto ang Diyos ng digmaan. Hu! Ginamit ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique at nag-charge patungo sa Sacred Lord Myriad Forms. Hindi siya apektado ng Myriad Forms Earthworld. Bulalas ng Sacred Lord Myriad Forms habang nakatingin sa lumulutang na si Francis. Dahil nakipag-away siya kay Francis noon, alam ng Sacred Lord Myriad Forms na hindi dalubhasa si Francis sa mga elemento ng earth o metal. Ang dahilan kung bakit inimbitahan ng Sacred Lord Myriad Forms si Sacred Lord Sky Trampler ay dahil nilinang niya ang isang earth elemental technique, at maaari nilang patayin si Francis gamit ito. Gayunpaman, nang magkita sila sa pagkakataong ito, kaya ni Francis na gamitin ang kapangyarihan ng earth. Sword of Piercing Metal. Ang kulay rainbow na Mystic Light Sacred Power ay bumangon mula sa Sacred Lord Myriad Forms at agad na naging purong metal elemental na pag-atake. Mula sa lupa ay nagmula ang metal. Ang kanyang Sword of Piercing Metal ay hindi nakatagpo ng pagtutol sa kapaligirang ito, at ito ay talagang naging mas malakas. Domain ng Physical Force Lightning, Fire of Wind Lightning. Sinalungat ng apoy ang metal, kaya ipinalibot ni Francis ang Fire of Wind Lightning upang mabuo ang Physical Force Lightning Domain. Isang eskarlate gintong domain ng kidlat at nakakapasong init ang agad na lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis. Ang espada ng gintong liwanag ay agad na napigilan ng kapangyarihan ng kidlat, apoy, at pisikal na puwersa ng ito ay malapit na. Buhawi ng Wind Lightning. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ng Fire of Wind Lightning na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng Sacred Lord Myriad Forms. Maaari talagang sirain ng kapangyarihan ng kanyang fire element ang aking metal elemental attack. Natigilan sandali ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms, at bahagyang nagulat siya. Sa limang elemento, hindi niya namalaya na ang lakas ni Francis ay apoy. Ang bloodline ng Blood Devil Son ni Francis ay kabilang din sa fire element. Gawin mo ang hakbang na ito. Inilabas ni Francis ang kanyang palad. Hindi niya kailangang matakot sa Sacred Lord Myriad Forms. Ang pag-ataking ito ay hindi naglalaman ng anumang elemento. Ito ay purong pisikal na lakas. Alam niya na ang Eyes of Myriad Forms ay may napakalakas na depensa laban sa mga elemental na pag-atake, kung hindi, ang replica ni Francis na God-slaying arrow mula noon ay makakapatay ng Sacred Lord Myriad Forms. Maliliit na trick. Itinuon ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang mga mata, at isang madilim na dilaw na dingding ng earth ang nabuo sa kanyang harapan at hinaronggan ang lahat ng nasa unahan niya. Pang! Boom! Ang purong pisikal na lakas na pag-atake ni Francis ay hinaronggan ng pader. Pagkatapos ng lahat, ang elemento ng earth ay nagdadalubhasa sa pagtatanggol. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata, at isang purple golden crystalline spike ng kidlat ang bumaril sa dingding ng earth patungo sa kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms. Arg! Agad na sumigaw ang Sacred Lord Myriad Forms habang ang kidlat ay pumutok sa kanyang kaluluwa at ginawa itong manginig. Mukhang ang Soul Eye Bloodline Techniques ang pinakamabisa laban sa iyo. Sabi ni Francis. Ang Eyes of Myriad Forms ay may napakalakas na offensive at defensive na kapangyarihan pagdating sa pisikal na dimensyon. Kahit anong elemental attack ay walang masyadong epekto sa kanya. Damit, ang Eye Bloodline ng taong ito ay soul-based.
Nagsimulang umikot ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Alam ng Sacred Lord Myriad Forms na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang kaluluwa, kaya sinadya niyang nilinang ang mga diskarteng nagtatanggol sa kaluluwa, ngunit nagawa pa rin ni Francis na saktan siya. Bagyo ng Metal Sword. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay naglabas ng isang wave ng Mystic Light Sacred Power at naghanda na tapusin si Francis sa lalong madaling panahon. Illusion Maze Domain. Ginamit ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique para lapitan ang Sacred Lord Myriad Forms at ilabas ang Soul Eye Bloodline Technique. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging isang walang limitasyong mundo ng mga purple and gold maze na lubhang kaakit-akit. Weng! Ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi maiwasang tumingin sa mga mata ni Francis, at agad niyang naramdaman ang kanyang sarili na nawala ng kontrol sa kanyang malay. Naputol din ang kasanayan ng Sacred Lord Myriad Forms dahil sa Eye Bloodline Technique ni Francis. Weng! Biglang itinigil ni Francis ang Illusion Maze Domain nang lumitaw ang isang malaking alon ng apoy na kumikinang sa isang lilang malakristal na liwanag at mga tipak ng God Tribulation Lightning ay lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata. Alab ng Wind Lightning Eye. Pinakawalan ni Francis ang Soul Eye Bloodline attack na ito habang hindi pa nakaka-recover ang Sacred Lord Myriad Forms, Soul Intent. Isang dark purple na kidlat apoy ang sumabog sa mukha ng Sacred Lord Myriad Forms at nagsimulang mag-alab. Ito ang nagpaalala kay Francis sa unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa Sacred Lord Myriad Forms. Noon, maaari lamang ipagtanggol ni Francis, ngunit ngayon, si Francis na ang nagpakawala ng tuloy-tuloy na pag-atake ng kaluluwa laban sa Sacred Lord Myriad Forms. Shit! Ang brat na ito! Ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay nasugatan ng husto, at siya ay nagalit. Kinokontrol ng kanyang Eyes of Myriad Forms ang kapangyarihan ng Myriad Forms, ngunit naintindihan din ni Francis ang maraming elemento, kabilang ang mga elemento ng wood, water, fire, earth, wind, at marami pa. Nangangahulugan ito na si Francis ay ganap na nababanat laban sa maraming kapangyarihan ng Eyes of Myriad Forms. Gayunpaman, ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi naging matatag laban sa mga pag-atake ng kaluluwa ni Francis. Biglang napagtanto ng Sacred Lord Myriad Forms na kinontra siya ni Francis. Mga dimensyon ng Myriad Forms. Nagsimulang umikot ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa sandaling ito, tila nanginginig ang langit at lupa habang napuno ng hindi mabilang na mga elemento at mga layunin ang hangin. Parang doomsday ang sinasalubong ng mundo. Hindi maganda. Ilalabas niya ang Myriad Forms Dimension. Gumalaw ang puso ni Francis. Ang Myriad Forms Dimension ay isa sa mga killing move ng Sacred Lord Myriad Forms, at ito ay napakalakas. Si Francis ay personal na nasaksihan noon. Hindi ko siya papayagang ilabas ang Myriad Forms Dimension. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Siya ay mapipigilan ng husto sa Myriad Forms Dimension. Alam din ni Francis na ang Sacred Lord Myriad Forms ay mayroon pa ring loss of yin at yang bilang isang pagpatay. Whoosh! Ang mga eskarlate na pakpak ng kidlat sa likod ni Francis ay kumikislap habang papalapit siya sa Sacred Lord Myriad Forms. Tingnan ng mata ng Diyos. Ang isang malakas na surge ng Eye Bloodline Power ay nagmula sa kaliwang mata ni Francis at bumuo ng isang napakalalim na purple whirlpool na nakakonekta sa isang walang limitasyong purple abyss. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan na maaaring sumipsip ng kaluluwa ng isang taong sakop ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay tila kapangyarihan ng isang Diyos. Walang makakapigil nito. Biglang nanginig ang kaluluwa ni Sacred Lord Myriad Forms nang dahan-dahan itong hinaila palabas sa kanyang katawan. Ano ito? Nanginig ang puso ng Sacred Lord Myriad Forms. Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang Eyes of Myriad Forms para mabuo ang Myriad Forms Dimension, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kaluluwa. 1060. Ano ito? Nanginig ang puso ng Sacred Lord Myriad Forms. Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang Eyes of Myriad Forms para mabuo ang Myriad Forms Dimension, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kung hindi niya gagamitin ang kanyang Myriad Forms Dimension, napagtanto ng Sacred Lord Myriad Forms na hindi siya ang kakampi ni Francis.
Si Francis ay may kalmadong ekspresyon habang ginagamit niya ang gaze of the god ay para pigilan ang Sacred Lord Myriad Forms at dahan-daang hilahin ang kanyang kaluluwa palabas. Kasabay nito, inilabas ni Francis ang kanyang divine sense upang makita kung ano ang kalagayan ni Godfrey. Evil Demon Chaos. Naglabas si Godfrey ng mga surge ng purple and blood-colored mystic light sacred power at itinulak ang kanyang mga palad, nagpapadala ng mga alon ng silver and purple na sinaunang demonyong liwanag pasulong. Ang Sacred Lord Sky Trampler, na nasa Myriad Forms Earthworld pa rin, ay kailangang pumunta sa defensive. Ito ba ang tunay na lakas ni Godfrey? Natigilan si Sacred Lord Ganghuang. Pakiramdam niya ay kayang harapin ni Godfrey mag-isa ang Sacred Lord Sky Trampler. Blood Devil Claw. Nagpakita si Godfrey ng isang uhaw sa dugo ng ngiti nang bumuo siya ng isang kulay ube at kulay dugo na kuko na lumapat patungo sa Sacred Lord Sky Trampler. Ang Sacred Lord Sky Trampler ay may malungkot na ekspresyon habang ginaisang niya ang bloodline sa loob ng kanyang katawan at naglabas ng mabangis na aura. Pagtatapakan sa lupa, pagbasag ng langit. Lumitaw ang imahe ng isang mabangis na elepante sa paligid ng Sacred Lord Sky Trampler. Itinaas ng higanting elepante ang paa nito at humakbang pababa. Isang nakakatakot na puwersa ang naging dahilan upang manginig ang langit at lupa habang ang mga batas ng lupa ay bumaril sa bawat direksyon. Godfrey, tutulungan kita. Hinawakan ng Sacred Lord Ganghuang ang isang golden halberd at nilaslas, pinakawalan ng isang gintong dragon habang umaarangkada siya. Pang! Bam! Boom! Si Godfrey at Sacred Lord Ganghuang ay nagkaroon ng advantage nang magsama sila, kaya sinimulan nilang sugpuin ang Sacred Lord Sky Trampler. Mukhang, habang tumataas ang cultivation ni Godfrey, tumataas din ang kontrol niya sa kapangyarihan ng Evil God, malumanay na sabi ni Francis. May puso pa rin ang brat na ito na bigyang pansin ang ibang bagay. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagalit. Si Francis ay nanunood sa kabilang labanan habang nakikipaglaban pa rin sa kanya. Whoosh! Ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms ay biglang umikot ng isang beses sa isang bilog, at isang figure ang lumabas na may kulay-kulay na bahaghari na liwanag. Dahil ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay pinipigilan ni Francis, hindi magagamit ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang Myriad Forms Dimension, kaya maaari lang niyang ilabas ang kanyang clone. Ay clone. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Hindi siya maaaring gumamit ng iba pang pag-atake kapag gumagamit ng Gaze of the God o kung hindi ay maaantala ito. Gayunpaman, halos lahat ng Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm o mas mataas ay may clone. Nangangahulugan ito na, kapag nakikitungo sa Mystic Light Realms, ang Gaze of the God ay magiging hindi gaanong epektibo. Mamatay. Kumikislap ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms na may kulay bahaghari na Sacred Light habang sinisingil nito si Francis. Inihinto ni Francis ang Gaze of the God at sumuntok. Boom! Isang malakas na puwersa ang dumaong sa clone ng Sacred Lord Myriad Forms. Nang lumitaw ang pag-atake, ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay naging metal ball. Ang elementong metal ay nagpapataas ng kanyang depensa, at nagawa niyang kunin ang suntok mula kay Francis ng direkta. Bam! Ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay pinalipad, at isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Kahit na nakatutok sa depensa ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms, hindi pa rin niya napigilan ang suntok ni Francis. Gayunpaman, ginamit ng kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ang pagkakataong ito para bumalik sa kanyang katawan at mabilis na humiwalay kay Francis habang inaalala ang kanyang clone. Ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay naintindihan ang maraming batas at layunin sa loob ng Myriad Forms Dimension at higit na naintindihan nito kaysa sa iba, ngunit ang suntok ni Francis ay nasugatan pa rin ng husto at halos nawasak siya. Paano ito posible? Paano naging mas malakas ang taong ito nang napakabilis? Lumitaw ang takot sa mukha ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa loob lamang ng 2 taon, ang taong madali niyang crush noong nakaraan ay umabot na sa parehong anta sa kanya at nagkaroon pa ng kalamangan. Iyon ay tila may naramdaman ang Sacred Lord Myriad Forms sa kanyang Eyes of Myriad Forms, at bahagyang commandant din ang kaliwang mata ni Francis.
Isang pangkat ng tao na naglalaman ng ilang makapangyarihang aura ay lumalapit mula sa kanang bahagi ng Ninth Prince. Elder Sky Trampler, nagpadala ang mga tao ng reinforcements. Retreat. Nag-message kaagad ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay pumaligid sa kanya habang siya ay tumakbo palayo. Ang grupo ng Sacred Lord Myriad Forms ay hindi katugma sa grupo ng Ninth Prince sa simula, at ngayon, napakalakas din ng bagong grupong ito. Kung hindi sila tumakbo ngayon, wala silang pagkakataong tumakbo mamaya. Sa kabilang panig, alam din ng Sacred Lord Sky Trampler ang sitwasyon at agad na nagsimulang tumakbo sa pamamagitan ng pag-asa sa makapal na elemento ng Earth sa malapit. Ang kanyang bilis ay napakabilis din. Gusto mong tumakbo? Nabuhayan ng loob si Godfrey, at agad niyang hinabol si Sacred Lord Sky Trampler. Boom! 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 Nagsimulang gumalaw ang langit at lupa habang nabuo ang isang bagyo ng yelo bago si Godfrey. Nabawasan ng nanlamig na layunin ng yelo ang bilis ni Godfrey. Godfrey, huwag mo silang habulin. Tinawag ni Francis si Godfrey pabalik. Kahit personal na hinabol ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms, hindi mataas ang kanyang pag-asa na makahabol. Maaaring baguhin ng mga mata ng Myriad Forms ang paligid. Ang lupa ay maaaring maging yelo o isang latian. Ang kidlat, apoy, at iba't ibang mga bagyo ay madali ding mapatawag. Ang Eyes of Myriad Forms ay dalubhasa din sa mga batas ng Wind Lightning, kaya ang Sacred Lord Myriad Forms ay kasing bilis ni Francis. Nangangahulugan ito na, kung gusto ng isang tao na habulin ang Sacred Lord Myriad Forms, kailangan muna nilang harangan ang mismong kapangyarihan ng kalikasan, at kailangan din nilang magkaroon ng bilis na nalampasan ang Sacred Lord Myriad Forms. Your Highness Crown Prince, hindi naman masama ang mga nagawa mo kamakailan. Dahan daw ang narinig ang isang boses habang papalapit ang grupo. Kuya 13th Prince, hindi ka pa rin maabyutin ng kuya mo. Ang Ninth Prince ay may kalmadong ekspresyon. Ang mga bagong dating ay ang ika-13 prinsipe at ang kanyang grupo, at sa harapan ng grupo ay isang babaeng naka-purple. Siya ay napakaganda at matikas, at agad niyang naakit ang tingin ng lahat. Kuya Francis. Matubig ang mga mata ni Angelica habang nakatitig kay Francis sa ibaba. Walang iba sa kanyang mga mata. 9 na taon na ang nakalipas mula nang makita niya si Francis sa Divine Illusion Dimension. 9 na taon sa wakas ay nagawang makita muli ni Angelica si Francis. Kuya Francis, sa wakas makikita na rin kita. Isang lilang figure ang tumalon kay Francis. Bahagyang namumula ang mga mata ni Angelica. Kahit masaya siya, gusto rin niyang umiyak. Masyado siyang maraming gustong sabihin, at gusto niyang sabihin kay Francis ang lahat tungkol dito. Kumikislap ang mga mata ni Francis nang maramdaman niya ang isang malambot na katawan na tumalon sa kanya. Ang luhaang mga mata ni Angelica ay nagpabasa sa kanyang mga pisngi. Angelica. Naging emosyonal din si Francis. Sabay na lumabas ang excitement at lungkot. Hindi niya ma-distinguish ang kanyang nararamdaman. Ate Angelica. Sa gilid, ang mukha at tenga ng ika-13 prinsipe ay pula-pula habang tinatakpan ng galit ang kanyang mukha. Ang Sacred Emperor at ang Grand Elder ng Duanmo family ay sumang-ayon na sa kasal sa pagitan nila, ngunit ngayon, ang babaeng gusto niya ay tumalon sa yakap ng isa pang lalaki. Dahil dito ay labis siyang nagalit, at malapit na niyang ilabas ang kanyang galit. Guru. Tumingin si Francis kay Duanmo Ching sa loob ng grupo ng ika-13 prinsipe. Sa tabi ni Duanmo Ching ay isang Sacred Lord ng Demonic Dao na malamig na sumulyap kay Francis. Sa sandaling ito, bumalik ang mga miyembro ng grupo ng Ninth Prince na umatras kanina. Bahagyang nanginginig ang panloob na puso ni Jillian habang nakatingin sa nakamamanghang Diyosa sa yakap ni Francis, at ibinaba niya ang kanyang ulo, walang imek. Habang dumarami ang mga manunood at nag-uusap sa mababang tono, namula ang mukha ni Angelica, at binitawan niya si Francis. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay tumakas. Sakupin natin ang kuta sa unahan, pagkatapos ay mag-uusap tayo. Masasabi ng ika-9 na prinsipe na ang ika-13 prinsipe ay wala dito para palakasin sila. Dapat may gusto siyang pag-usapan.
Sumulong-pasulong ang grupo ng 9th Prince at ang mga grupo ng 13th Prince. Wala silang nakitang grupong hindi tao sa daan. Halatang sumuko na sila sa moog na ito. Hindi nagtagal ay dumating ang mga grupo sa isang walang laman na lungsod. Sina Francis, Angelica, at Duan Muching ay nagtipon sa isang bulwagan. Brother Francis, gustong sabihin ni Angelica kay Francis ang mga frustrations na mayroon siya, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Napakagulo ng kanyang emosyon ngayon. Bagamat siya ay may isang marangal na kadugo at malakas na lakas, siya ay isang normal na babae lamang sa mga tuntunin ng mga relasyon. Alam ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, kung ayaw mong gawin, walang mapipilit na gawin mo. Ang ekspresyon ni Francis ay solemna, at ang kanyang tono ay mapagpasyahan. Matagal nang gustong patayin ni Francis ang ika-13 prinsipe, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Mula noon, ang ika-13 prinsipe ay patuloy na sumubok sa ilalim ng linya ni Francis. Napagpasyahan ni Francis ang kanyang isip hanggat may pagkakataon siya, kikilos siya. Kung namatay ang ika-13 prinsipe, ano ang silbi ng kasal? Si Francis, Junior Marshall Sister Angelica at ako ay pumunta sa larangan ng digmaan upang pag-usapan ang kasal kasama ang ika-13 prinsipe, sabi ni Duan Muching. Ilang beses na nilang napag-usapan ang ika-13 prinsipe, at ang ika-13 prinsipe ay patuloy na nagsasabi na ipapaibig niya si Angelica sa kanya. Sa makatuwid, ang bawat pag-uusap ay hindi kailanman nagbunga ng anuman. Hindi ako papayag na kanselahin ang kasal. Ang ika-13 prinsipe ay dahan-daang pumasok sa bulwagan at malamig na tumingin kay Francis. Galit na galit siya sa planong ginawa niya na nabigo ang lahat ng puwersa niya. Kung nagawa lang nilang patayin si Francis noon, wala sa mga ito ang mangyayari ngayon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang babaeng nagustuhan niya na nakayakap kay Francis ngayon. Ito ay nagtulak sa pagseselos at pagpatay ng layunin ng ika-13 prinsipe kay Francis hanggang sa limitasyon. Gayunpaman, alam niya na si Francis ay napakalakas, at maaari lamang siyang umasa sa mga puwersang sumuporta sa kanya at sa kanyang ina para harapin si Francis. Hanggat hindi siya pumayag na kanselahin ang kasal, hindi mapipilit ng pamilya Duanmo ang Sacred Emperor na kanselahin ang kasal. Your Highness 13th Prince, hinding-hindi kita magugustuhan. Tumingin si Angelica sa ika-13 prinsipe at nagsalita sa isang mapagpasyahan at bigong tono. Ikaw. Galit na galit ang ika-13 prinsipe. Ang babaeng gusto niya ay patuloy na nasaktan ang kanyang puso at hindi pinansin ang kanyang pagmamahal. Bukod doon, niyakap niya ang isa pang lalaki sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ng ika-13 prinsipe kung gaano kasuklam-suklam ang babaeng gusto niya. Sa ngayon, gusto lang niyang patayin si Francis at pahirapan si Angelica. Tumingin si Francis sa ika-13 prinsipe, at isang palihim na alon ng mental na enerhiya ang dumaan sa hangin. Walang sino man sa buong kuta ang nakadama nito. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na presyon ang bumaba sa bulwagan na ito. Ano ang nangyayari? Ang mga hindi tao ba ay gumaganti? Nanlambot ang mga binti ng ika-13 prinsipe nang agad itong tumakbo palabas. Sacred Lord Black Iron, ano ang nangyari? Dumating ang ika-13 prinsipe sa tabi ng Sacred Lord Black Iron na may takot. Ang Sacred Lord Black Iron ay ang demonic daw Sacred Lord sa kanyang grupo. Isa siyang Sacred Lord na ipinadala ng Nine Darkness Palace para protektahan ang ika-13 prinsipe at lumikha ng mga tagumpay. Ang Sacred Lord Black Iron ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na iilan lamang sa huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords ang lumitaw sa lalawigan ng LAN, at tila pinigilan lamang nila ang mga eksperto ng mga hindi tao. Kahit na ang Crown Prince ay mayroon lamang si Sacred Lord Ganghuang, na nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, kasama niya. Kung ang mga puwersang sumuporta sa ika-13 prinsipe ay nagpadala ng isang huling yugto na Sacred Lord para suportahan ang ika-13 prinsipe, hindi siya bibigyan ng mga imperial ng napakagandang rating kahit na maganda ang kanyang mga resulta. Sunod-sunod na lumitaw ang Divine Senses sa lungsod ng lumitaw ang Quasi-Sacred Lords at Sacred Lords.
Ang mga dapat na narito ay sa wakas narito na. Ngumiti si Francis. Francis, lumabas ka. Isang malakas na dagandong ang umugong at yumanig sa lungsod na para bang ito ay wawasak. Whoosh! Lumitaw si Francis sa hangin sa itaas ng bulwagan at tumingin sa gwapong binata na may maikling buhok sa harap niya. Matagal nang hindi nagkita, Little Kane. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.